누가복음 2장 Luke chapter 2, 41절부터 52절까지 읽겠습니다. basahin po natin mula verse 41 hanggang verse 52. Luke chapter 2, mula verse 41 hanggang 52, basahin po natin. At nagsisipa roon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw sa pagbalik nila ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkaakala nilang siya ay nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. Nangyari na nang makaraan ang 3 araw, ay nangagtagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya na nangagkakarinig ay nagsisipang gilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang siya'y makita nila ay nagtataka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." Sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ko hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama?" At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila ay sinasabi. Lumusong siyang kasama nila at napasa Nazaret, napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. 우리가 며칠 전에 그 달라베라 칸타타로 갔다 왔는데 Kaya ilang araw po na nakalipas, pumunta po tayo sa Calavera para sa kantata. 처음에 그 소식을 들을 때 사실 잘 믿기지 않았어요. Nung una ko pong narinig yung balita, sa totoo, hindi po ako makapaniwala. 2번을 하는데 이틀을 하는데 한 세션에 1,000명씩 온다는 거예요. Yung balita na 2 araw, 2 beses siya gagawin at tigli 1,000 mga tao daw ang a-attend kada session. 근데 막상 가서 보니까 그 말이 사실이더라고요. Pero nung mismong nandun na po ako, totoo pala ang ganitong salita na ito. 그 장소도 너무 신기한 게 어떻게 그렇게 좋은 장소가 그 시골에 있는지 모르겠어요. Yung venue din po na yun ay sobrang nakakahanga dahil paano merong ganitong kagandang venue sa napaka-probinsyang lugar. 상당히 깨끗하게 잘 지어졌고 또 에어컨디션도 잘 되고 모든 게 좋았는데 Sobrang malinis ang pagkatayo ng venue na ito, maganda rin ang takbo ng aircon at malamig din. 무엇보다도 가장 좋은 거는 그 학생들의 마음이 참 좋더라는 거죠. Pero sa lahat, ang pinaka naging maganda ay ang puso ng mga estudyante. 시골에서 왔으니까 아마 평생에 그런 공연을 보기가 처음일 거예요. 아마 그런 사람들은. Siguro dahil yung mga attendees doon ay mga taga-probinsya, sa buong buhay nila, ngayon lang siguro sila nakapanood ng ganong uri ng mga performance. 그런 공연을 무료로 본다는 건 대단한 은혜잖아요. At syempre, libre mo pang pwedeng panoorin ito. Napakalaking biyaya ito. Tama po ba? 그리고 뭐 우리가 공연을 뭐 대충 하는 게 아니고 처음부터 해가지고 액트 1, 액트 2로 해가지고 어린 아이부터 해가 너무너무 잘했거든요. Tapos yung performance din po na pinapakita natin na hindi lang basta-basta, buong puso po natin binuhos mula sa Act 1 hanggang Act 2, mula sa mga chikiting natin hanggang sa mga matatanda, napakaganda ng pag-perform. 그래 해가지고 오전에 공연 2번 하고 오후에 1번 하고 하니까 오후 5시에 다 끝나더라고. Kaya nung 2 beses ginawa ang performance sa umaga, 2 beses din sa hapon, sakto alas 5 ng gabi, ng hapon natatapos po yung program. 그렇게 해서 이틀간 했는데 Kaya sa ganung paraan, 2 araw po natin ginawa itong Cantata Tour. 총 6,000명이 참석을 했다는 거예요. 6,000명이. At sa kabuuan, 6,000 mga tao daw ang umattend. 놀랍죠? Kahanga-hanga po, di ba? 그런데 그 6,000명을 단 20명의 우리 링컨 학교 학생들이 다 이겼다는 거예요. Pero sa 6,000 mga tao na yon,
20 mga Lincoln School students natin ang nagwagi laban sa kanila. 그러니까 6천 명이 20명한테 꼼짝 못하는 거죠. Ibig sabihin itong 6,000 mga tao na ito, wala silang magawa sa harap ng 20 estudyante natin. 거기 참석한 그 SDS도 믿어지지가 않는다는 거지. Kaya pati yung SDS na umattend doon sa event natin ay hindi siya makapaniwala. 야, 이 학생들이 완전히 1인 면역을 하는 거예요. Kasi itong mga estudyante, ilang role ang ginagawa ng kada isang tao 댄스도 lang. 하고 또 저 공연도 하고 또 뭐 합니까? 바이올린 악기도 하고 Mga estudyante natin sumasayaw, nag-aarte, nagba-violin pa. 이렇게 예? 다재다능한 학생들이 어디 있느냐는 거지. Ibig sabihin, saan ka ba makakahanap ng mga estudyante na ganitong multi-talented? 사실 알고 보면 우리 학생들 아무것도 없는 사람들인데 Pero kung titignan po natin sa katotohanan na yung mga estudyante natin, yung mga taong wala, 아무것도 없는 아이들이거든. sila talaga yung mga estudyante na walang-wala kung tutuusin. 그런데 누구 손에 잡혔느냐, 어디에 속했느냐 이게 중요하다는 거지. Pero ang mahalaga, kaninong kamay ba ang nakahawak sa kanila? Saan ba sila'y nakapaloob? Yun ang nagdidesisyon ng lahat. 그 6천 명의 아이들 중에 사실은 더 똑똑한 아이들이 더 많은데 Kung tutusin natin sa 6,000 mga taong nanood, mas madami siguro mga bata doon na mas matalino pa kaysa sa mga estudyante natin. 알고 보면 그런 애들이 훨씬 똑똑한데 At kung tutusin, mas matalino talaga sila. 그런데 예를 들어서 뭐 스테이지에 나와서 담대하게 댄스를 한다든지 연주를 한다든지 공연을 한다든지 이런 거는 못 하는 거예요. Pero kung sila naman ay papapuntahin sa stage at pag-performing, pag-sayawin man o ano, wala silang lakas ng loob para gawin ang mga bagay na ito. 그런데 우리 아이들은 그걸 너무 잘하는 거죠. Pero yung mga estudyante naman natin ay sobrang mahusay sa ganitong mga 그래서 bagay. 야, 사람에게 진짜 특별한 재능이 중요한 게 아니고 Kaya dito natin makikita na sa tao, hindi talaga importante na meron siyang espesyal na talento. 그가 누구의 손에 잡혀 있느냐, Pero sino, kaninong kamay ba ang nakahawak sa kanila? 누구에게 속해 있느냐, Kanino ba sila nakapaloob? 그게 중요하다는 거예요. Yun ang mahalaga. 그러니까 그 높은 분들이 와가지고 눈물을 흘리면서 그 우리 아이들이 하는 공연을 보고 그랬단 말이에요. Kaya yung mga matataas na posisyon din ng mga tao ay dumating, nanood, lumuluha pa sila habang nanonood ng mga performance natin. 뭐 눈물을 흘린 이유야 그 내용이 아름다워서 그랬겠죠. Siyempre, lumuha siguro sila kasi maganda yung kwento na pinapakita ng performance. 저는 눈물을 흘리는 이유가 좀 다르더라고. Pero ako rin, yung luha na lumabas sa aking mata naman ay iba ang dahilan nito. 이 아이들이 아무것도 없는 집안에 나온 아이들인데 Itong mga estudyante na ito ay talagang mula sa pamilya na walang-wala. 이 아이들이 링컨 학교에 속했다는 이유로 이렇게 변하는구나. Pero dahil lang sa katotohanan na sila'y nakapaloob ng Lincoln School, ganitong pagbabago ang naranasan nila. 그래가지고 저는 그런 의미에서 제가 그 아이들을 보면서 마음에서 눈물이 나더라고. Kaya sa ganitong dahilan, sa loob ng aking puso ay lumuha rin po ako. 여러분도 그런 생각이 들죠? Naisip niyo rin po ba ito? 그래 우리 여기 ML이 여기 요번에 우리 올해 주인공인데 Kaya si Angel dito, ML si ML, siya ang pinakabida ngayong taon. 그 옛날 걔가 다니는 학교 선생님이 왔다 하더라고. Narinig ko na dumating din daw yung guro niya dati. 얘가 저 주인공이다 하면서 Nagulat daw siya, siya yung bida. 제 맨날 학교에서 맨날 박사했대요. Siya daw kasi yung dating laging bagsak sa school niya dati. 그런데 애가 보니까 너무 이쁘게 잘하니까 선생님이 놀랬다 하더라고. Pero nung nakita daw ng dating guro niya na sobrang galing, sobrang ganda ng pag-perform niya, ay nagulat daw po siya. ML만 박사했겠어. 다 우리 생긴 거 다 박사기야 내가 볼 때. Pero syempre, hindi lang si ML siguro yung laging bagsak. Lahat naman ng estudyante siguro dito laging bagsak dati. 맞아요, 틀려요. Tama ba o mali? 그런데 그런 아이들이 주님의 손에 잡히고 교회에 속해서
주의 인도를 받을 때는 달라지는 거예요. Pero yung ganong uri ng mga bata, nang nakahawak na ang Diyos sa kanila, sila'y nasa loob ng Diyos, ganito rin nagbabago ang kanilang mga buhay. 그 인생은 내가 만드는 게 아니에요. Kaya ang buhay, hindi ako ang gumagawa. 인생은 교회가 만들고 주님이 만들어가는 거예요. Ang iglesia at ang Diyos ang gumagawa ng aking buhay. 아멘. Amen? 그래 옛날에는 진짜 자기 하나밖에 모르고 돈밖에 모르고 그냥 욕심만 챙기던 그런 사람들이 다 변하는 거예요. Kaya sa loob ay mga tao na dating sarili lang ang alam, pera lang ang alam, pagka sarili lamang ang alam, sila ay nagbabago. 우리 오늘 여기 나는 대식이가 간증할 줄 알았더니 오늘 대식이가 간증을 안 했네. Ngayong araw, akala ko si Teshik o si Emerson yung magpapatotoo pero hindi pala siya. 대식이 처음 왔을 때 본 사람 있어요. 우리 교회 처음 왔을 때. Meron ba dito mga unang nakakita kay Emerson nung una siyang dumating dito sa church? 있어요. Meron ba? 그래 대식이 처음 하고 우리 교회 댄스 하는데 Unang dumating si Teshik sa church, sumayaw siya. 우리 집 사람이 그러더라고. Sabi ng asawa ko, 저 못생긴 애쟤 누구야? sino yung pangit na yan? Sabi niya. 아니 저렇게 못생긴 애를 왜 제일 센터에 세우냐 하면서 막 그러더라고. Bakit niyo pinabayaan na yung pinakapangit pa yung nasa center? 그 대식이가 지금은요 Yung Teshik na yon ay ngayon 그레이트맨이 됐어. ay naging great man. 요즘 보면은 대식이가 아주 잘생겼어. Kung titignan mo ngayon si Emerson, si Teshik sobrang pogi. 아 내가 볼 때마다 야 인물은 이래 생겨야 된다. Yung tipong pag nakita mo siya, dapat ganyan ang pagkapogi ng lalaki ang mapapaisip ka. 절대 인물이 너무 잘생기면 안 돼요. Hindi naman kasi pwede na sobrang poging-pogi ang tao, di ba? 딱 남자들은 대식이만큼만 생기면 돼. Yung mga lalaki, sige, kung kasing pogi nyo na si Emerson, sapat na yon. 지금 대식이 못하는 거 있어요? Meron bang hindi kaya si Teshik ngayon? MC를 못합니까? Hindi ba siya marunong mag-MC? 또 저기 우리 키즈 캠프 하면 또 대식이잖아. Eh, pag kids camp pa ang pag-uusapan, si Teshik pa ang magaling. 12월 달에 민도로서 하는 거 네가 하고 가. Kaya yung gagawin sa December sa Mindoro, ikaw ang gumawa, okay? 아멘. Amen? 한국말도 1년 가서 한국말 너무 잘해요. Isang taon siyang nag-GNC, ngayon sobrang husay niya na rin mag-Korean. 딱 1년 가서 한국말 배웠는데 Isang taon siya natuto ng Korean, 아마 레아 자매하고 경쟁해도 안 질 걸. pero siguro kung lumaban man siya sa Korean ni Sister Leah, hindi siya matatalo. 그래 진짜 못생긴 애를 누가 저렇게 만들었어? Kaya sino ba talaga ang nagpabago ng ganyan sa original na pangit na bata? 교회가 만들었다니까. Ang iglesia, di ba? 그리고 요즘 보면 대식이는 다 탐을 내요. Kaya kung titignan ninyo ngayon, lahat ng mga tao, gusto na nila si Teshik. 우리는 여 잡아두고 싶은데 Kami, gusto namin na dito siya nakapwesto. 한국 교회는 너 한국 와라 자꾸 꼬신다더라고. Pero yung church naman sa Korea, inaakit siya para sa Korea daw siya pumunta. 또 우리 레하에서도 대식이 일식이면 좋겠다. 한국에서. Doon naman sa Reha, gusto nila na sa Korea yung magtatrabaho si Teshik. 그 여러분들이 복을 받으려면 교회에서 길림을 받고 교회에서 인도를 받고 자라세요. 그러면 여러분들은 인생이 창창하게 풀리게 돼 있어요. Kaya kung gusto ninyo ay makaranas ng ganitong paglalaki, ay dapat sa loob ng iglesia kayo ay magpahawak, magpagabay. 아멘. Amen? 그 우리 교회는 젊은 아이들이 다 언어 능력이 하나씩 외국어 능력이 하나씩 있잖아. 이건 매도 우리 교회 이 재산이 어마어마한 거예요. Kaya titignan niyo po ang ating iglesia, yung mga kabataan natin, lahat sila basically ay merong tig-iisa pang lingwahe na kayang sabihin. Ito pa lang ay napakalaking benefit na. 그래 우리 내년부터는 김천대학교 들어갈 그게 좀 쉬워졌어. Kaya from next year, mas dumali na rin po ang pagpasok sa Kimcheon 우리 University. 링컨 출신들 다 김천대학 가가지고 공부하고 Yung mga Lincoln School students natin ay mag-aral lahat sa Kimcheon University. 일할 수 있는 일거리도 찾아주고 그리 잘 하려고 하고 있더라고. At nakita ko na sinusubukan din alamin ng Kimcheon University ang paraan upang diretso makahanap din ng mabubuting mga trabaho ang mga 지금 우리 estudyante. 그 그래핀 하나 들어가 있는데 Ngayon doon ay nag-aaral si Griffin, ng isang estudyante natin. 이번에 또 저 파스터 조가 몇 명 해가지고 이번
이번에 또 몇 명 들어가거든요. At sa pagkakataon din na ito, si Pastor Cho ay nagsama rin ng ilan pang mga estudyante papunta doon para 앞으로 우리 mag-aral. 이제 링컨 출신들 다 한국 김천대 가가지고 공부하면 좋겠어. Kaya sana mabuti kung ang ating mga Lincoln School students din ay graduate dito sa Kim Cheon University naman sila magpapatuloy ng aral nila. 내가 알기로는 분명히 하나님이 그들을 아주 훌륭한 일꾼들로 만들 거다 하는 믿음이 있습니다. At meron po akong kasiguraduhan, pananampalataya na ang Diyos din ay gagawa, magpapalaki sa kanila bilang mga dakilang mga manggagawa ng Diyos. 그리고 반드시 여러분들 대학 졸업하고 나면 단기 나갔다 오세요. Kaya kung kayo rin po ay makapag-graduate ng university, siguraduhin nyo po na mag-GNC din kayo. 그러면 여러분들은 필리핀에서는 어디를 가도 모든 사람을 이길 수 있는 사람이 된다. Kung yun ay madaanan ninyong ruta, saan man kayo pumunta dito sa Pilipinas, hindi kayo matatalo ng iba. 그래 이런 삶이 되게 하는 힘이 뭐냐면은 우리가 교회에서 복음을 들으면 우리 마음에 내가 앞으로 살아가야 될 소명이 깨어난다는 거예요. Kaya saan ba pwedeng matutunan ng ganitong klaseng mga puso? Habang nakikinig ng salita dito sa loob ng iglesia, matanggap ito, nagkakaroon din, umuusbong din ang kaisipan kung paano ba dapat ako maglakbay sa aking buhay. 그거를 소명을 콜링이라 그래. 콜링. Kaya ito ay tinatawag nating na calling. 하나님이 우리에게 소명을 일깨워 준다는 거예요. Magpapagising, magpapatuklas ang Diyos sa atin ng calling. 아, 내가 왜 구원을 받았지? Bakit ba ako naligtas? 왜 하나님이 나를 이 세상에 이렇게 깨알같이 많은 사람들 중에 나를 불렀지? Mula sa napakaraming mga tao sa mundo na ito na alabok lang ang bilang namin, bakit ako pa ang kanyang pinili? 거기서 하나님이 콜아웃 한 거 아니에요. 우리를 불러냈단 말입니다. Di ba mula roon sa mga tao na yun, tayo pa ang kin-all out ng Diyos. 그러니까 이렇게 하나님의 부름을 받은 사람의 마음에는 그 콜링이 살아 있어요. Kaya sa mga tao na nakatanggap ng tawag ng Diyos, meron silang calling na natanggap din sa loob ng puso nila. 앞으로 내가 뭘 하고 살아야 될지를 분명하게 알게 해준다는 거예요. Malinaw na pinapatuklas sa tao na ito kung paano ba dapat ako mabuhay sa natitira kong buhay. 소명으로 사는 사람이 있고 Kaya meron mga tao na nabubuhay ayon sa calling, 소명이 없이 그냥 돈으로 사는 사람이 있고 pero meron din mga tao na walang calling ay nabubuhay na lang ayon sa pera. 돈을 벌기 위해서 여러분들이 일을 한다면 그것은 직업이죠, 직업. Kung kayo ay nagtatrabaho para kumita ng pera, ito ay job lang. 그런데 나를 부르신 하나님의 뜻을 알고 사는 사람은 직업인이 아니에요. Pero yung mga tao na alam ang calling ng Diyos, hindi lang sila mga simpleng worker lang. 내가 일은 하지만 그 일이 하나님이 나를 부르신 그 목적에 맞게 일을 하면 그것은 소명이라 부르지 그걸 보고 직업이라 하지 않는다. Kung ang tao ay nagtatrabaho na nakatuklas sa loob ng kanyang puso, ano ba ang calling ng Diyos sa akin at ako ay nagtatrabaho para sa calling na yun, hindi na natin sila basta-basta tinatawag na worker lang. 얼마 전에 우리가 파스터 까르 때 저기 보스 루비오 방가시난 거기를 보냈는데 Kaya kamakailan lang ay pinadala po natin si Pastor Carter sa Poso Rubio, Pangasinan. 그걸 보내게 된 이유가 어떤 목사님이 있는데 내가 이름은 이야기 안 하겠습니다만은 우리에게 도움을 요청했어. Kaya ang dahilan kung bakit pinadala po natin siya doon ay meron pong isang pastor, hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan, na nanghingi ng tulong mula sa atin. 그래서 저하고 이제 만났어요. Nakita kami dun sa pastor na 그래서 yun. 뭐라 하냐면은 Sabi niya, 아 파스터남 우리를 좀 도와주세요. Pastor Nam, tulungan niyo po kami. 왜 그럽니까? Bakit po? 우리가 그 보스 루비에 교회를 하나 지어놨는데 Kasi po nagpatayo po kami ng isang church sa Poso Rubio. 그 파스터를 하나 보내놓으면 얼마 안 돼서 도망간다는 거예요. Pero tuwing nagpapadala kami ng mga pastor doon, lahat sila'y tumatakas. 한 사람은 한 달 만에 도망가 버린. Yung isang tao, isang buwan lang tumagal. 또 한 사람은 3개월 뒤에 도망가고. Isang tao naman, pagkalipas ng 3 buwan, umalis na rin. 또 보내놓으면은 5개월 뒤에 도망갔다는. At kapag magpadala ulit ng tao, 5 buwan lang tumagal, umaalis na 그러니까 agad. 최고 오래된 기록이 5개월 만에 도망갔다. Kaya yung highest record, longest record daw doon, yung 5 months na nagstay bago tumakas din. 내가 생각하기를
그 사람은 직업군이네. 직업을 하고 있는 사람이지 소명으로 사는 사람 아니네. Kaya nung narinig ko ito, naisip ko na, itong mga tao na iyon ay mga nagtatrabaho lang, hindi sila gumagalaw ayon sa calling nila. 직업으로 일하는 사람은 조금만 자기가 원하는 조건이 안 되면 그만둬요. 도망가요. Yung mga tao kasi na nagtatrabaho lang, kapag hindi lang sumang-ayon kaunti yung mga sitwasyon niya sa nais niya, ay tatakas na lang agad. 그러나 소명으로 일하는 사람은 생활이 어렵고 환경이 안 좋고 뭐가 많이 부족해도 여전히 그 자리를 지켜요. Pero yung mga trabaho naman na umaayon o gumagalaw ayon sa calling nila, kahit hindi man lang maganda yung sitwasyon, hindi man lang sumasa kanila yung mga pangyayari, ay meron silang calling at ito'y nilalampasan nila gamit nito. 그러면 내가 마침 우리 여기 현재 사역자 있으니까 이 사역자를 여기 보내줄게 그랬어. Yan, nung narinig ko ito, sabi ko, sakto ay meron kami isang local pastor dito, siya na lang ipapadala namin. 그래 이제 그 사람하고 둘이 같이 이제 안수를 해가지고 거기다가 이제 정식으로 파송을 했거든. Kaya kasabay din ng pastor na ito, sabay kaming nanalangin na nakapatong ang aming kamay sa kanilang ulo at ganito siya ipinadala na doon. 그때 엊그제 같은데 벌써 지난 11월 24일이 1년 됐어. Mukhang kahapon lang nangyari ito, pero last November 24, naka-isang taon na siyang nagmi-mission doon. 근데 문제는 뭐냐? Pero ano po bang problema? 그 목사가 보기에 이 파스터 우리가 보낸 파스터가 계속 도망 안 가고 2년, 3년, 5년, 10년 있을 것 같은 마음이 드는 거야. Ang problema naman ngayon, yung pastor na pinadala natin, sa paningin nila, mukhang hindi lang isang taon, pero 2 taon, 3 taon, hanggang 10 taon, baka tumagal pa siya doon. 그 양반이 먼저 이제 걱정이 돼가지고 Kaya ngayon, siya una ang nag-alala, yung pastor na iyon. 이제는 자기가 너 그만두고 나가라는 거야. Ngayon, sila pa ang nagsasabing, tumigil ka na, umalis ka na. 그래가지고 다른 때는 나가고 싶어 나가는 게 아니고 그 사람이 나가달라는 거야. Pero itong si Carte naman ay hindi naman siya aalis doon dahil ayaw niya na, pero dahil pinapaalis na siya mula roon. 그래가지고 그 소식을 알게 된 까르데가 복음 전하는 사람들이 Kaya yung mga tao na nakarinig ng ganitong balita, yung mga pinangaralan na ni Carte, 무슨 그런 사람이 있냐고. 그러면 당신 우리 집에서 새로 시작하라고. sinasabi nila na, ba't ganyan sila? Kung gano'n, Pastor, wag na po kayo dyan, kayo na lang ay magsimula ng bagong misyon sa bahay 우리 namin. 집에 방도 있고 집이 비어 있으니까 그거 쓰라 하면서. Dahil meron din po kaming bakanting kwarto sa bahay namin, yun din po ang gamitin ninyo para sa mission ninyo. 웃기죠, 그죠? Katawa-tawa, di ba? Ang 전에는 pangyayari. 자꾸 도망가서 도망 안 갈 사람이 필요했는데 Dati, nanghingi ng tulong ang pastor na ito kasi laging tumatakas yung mga pinapadala niya. 이제는 아예 도망을 안 가고 아예 오래 살 것 같으니 그게 겁이 나가라는 거예요. Pero ngayon naman na mukhang hindi na aalis at tatagal ang pastor na pinadala natin doon, doon naman siya natakot. 그래서 사람이 돈에 맞춰 사는 사람은 오래 견딜 수가 없어요. Yung mga tao kasi na umaayon lamang sa pera ay hindi pwedeng tumagal. 그러나 소명을 갖고 사는 사람은 즐겁고 행복하고 일하는 것이 너무너무 복되다는 거예요. Pero yung mga tao naman na nabubuhay ayon sa calling na natanggap nila ay masaya at maligaya ang buhay nila. 소명을 가진 사람은 매일이 축제가 되는 거예요. Ang mga tao na nakatanggap ng calling ay araw-araw, piyesta ang buhay nila. 여러분들 복음의 일을 해보니까 매일 축제 아닙니까? Nung naranasan nyo rin po gumawa ng gawa ng Ebanghelyo, hindi ba na araw-araw, piyesta ang buhay natin? 그래요, 안 그래요? Tama po ba o hindi? 제가 뭐 교회 살아보니까 매일 축제야. Nung ako ay nandito sa loob ng church, araw-araw ay piyesta. 우리 교회는 매일 축제야, 매일. Yung church natin ay talagang araw-araw piyesta. 소명으로 살면 뭐 축제의 조건이 있어 그런 게 아니고 그냥 삶 자체가 축제야. Pag mabuhay sa loob ng calling ay hindi dahil mayroong mga bagay na mukhang piyesta kaya piyesta, pero laging masaya dahil mayroong ganitong calling. 그 내가 하는 일이 내가 하기 싫은 걸 억지로 하는 게 아니고 Dahil yung mga ginagawa ko ay hindi ko ginagawa dahil napipilitan ako. 즐겁게 할 수 있다는 거. At meron naman akong puso na kayang gawin ito na merong masayang puso. 거기에 돈을 따지지 않는다는 거지. At sa mga ginagawa ng mga bagay na ito ay hindi rin ay tinitignan ang pera. 내가 자주 이야기하지만은 Madalas ko rin pong sinasabi, GNC는 1년이지만은 GNC isang taon lang.
나는 라이프타임 GNC다. Ako ay lifetime GNC, di ba? 내가 지금까지 여기 사는 거는 돈이 있어서 사는 게 아니에요. Yung pamumuhay ko dito sa matagal na panahon ay hindi dahil meron akong pera. 하나님이 내게 주신 마음이 있기 때문에 필리핀에서 사는 게 즐겁고 행복하고 복음 전하는 게 기쁘니까 내가 사는 거예요. Pero dahil merong calling na binigay ang Diyos sa akin, kaya ang buhay ko dito sa Pilipinas ay masaya, maligaya at napapatagal. 만약에 내가 수입을 기준으로 내가 판단해가 내가 살려고 한다면 난 한시라도 필리핀 살 수가 없어. Kung mabubuhay ako na talagang binibilang ng maigi yung kita na pwede kong kunin mula dito ay hindi man lang ako pwedeng tumagal ng 1 oras dito sa Pilipinas. 당장 내가 만약에 직업군이라면 당장 그만두고 한국 돌아가는 게 제일 잘하는 거지. Kung ako ay isang taong nagtatrabaho, ang pinakamabuti sa akin ay umalis na agad dito, bumalik na ng Korea. 내가 여기 사는 것은 하루하루가 내 인생의 보너스다. 오늘도 하나님이 보너스로 주신 하루다. 올해도 하나님 보너스로 주신 1년이다. 이래 사니까 30년째 살 수 있는 거예요. Pero dahil araw-araw sa pamumuhay ko dito sa Pilipinas ay meron akong puso na nagsasabi na ang buhay ko na isa pang araw dito sa Pilipinas ay bonus na ng Diyos. Ang isang taon na ito ay bonus na ng Diyos. Kaya habang meron ganitong puso ay nakatagal ng lampas 30 taon na. 즐겁게 살 수 있는 힘이 소명이 있어야 나오는 거예요. Ang paraan upang mabuhay ng masayang buhay ay nagmumula sa kung meron ka bang calling sa puso mo, hindi. 직업을 가진 직업군들은요. Yung mga tao naman na nagtatrabaho lang. 항상 월급 받을 때마다 왜 이렇게 작게 주지? 나 좀 더 받아야 되는데 이런 생각한다. Tuwing nakakatanggap ng sahod ay mapapaisip na bakit ganito lang ang binibigay nila? Dapat mas madami akong natatanggap. 내가 하는 일만큼 돈이 안 나온다. 이렇게 여긴다는 거야. Yung papaisip sila na yung ayon sa trabaho na binigay ko, parang hindi naman ganun din ka laki ang binibigay sa 그 aking sahod. 직업군들은 그래요. Ganun ang iniisip ng mga nagtatrabaho. 그래서 항상 점핑을 하려고 하지. 돈 더 주는 데 없나? 그 더 주는 데 있으면 난 글로 갈 거야. Kaya lagi nilang iniisip na mag-jumping mula sa mga trabaho, naghahanap ng trabaho na mas malaki ang kita na binibigay. 필리핀에서는 보니까 점핑을 잘해야 돈이 많아지더라. Napansin ko naman po dito sa Pilipinas, dapat magaling ka mag-jumping para kumita ka ng pera. 점핑을 한다는 이유는 뭐냐면 Ang dahilan ba kung bakit sila nagja-jumping ay 지금 내가 여기서 하는 이 일은 소명이 아니기 때문에 dahil yung trabaho na ginagawa ko dito ay hindi nagmumula sa calling. 항상 돈 더 주는 곳에 가려고 딱 대기하고 있다가 돈 더 주면 옮긴단 말이야. Laging naghihintay ng pagkakataon o lugar na magbibigay sa akin ng mas madaming pera at kapag nakita na ito, agad-agad tatalon patungo roon. 마음에 소명이 없기 때문에 Dahil walang calling sa puso, 돈이 인생을 움직이는 방향이 되는 거예요. ang direksyon ng buhay nila ay umaayon sa kung saan merong mas malaking perang mabibigay sa kanila. 제가 만약에 직업군이라면 Kung sabihin natin ako isang nagtatrabaho lang din, 우리 여기 기본소리 선교에서 내가 살 수 없는 거예요. hindi ko kayang mabuhay sa loob ng Good News Mission Church. 우리 선교에는 전부 볼런티어들이 되고 Kasi sa loob ng ating church, lahat ay mga volunteer. 라이프타임 볼런티어야 나는. Ako ay lifetime volunteer. 그런데도 내가 사는 이 삶이 제일 행복하다는 믿음이 있단 말이야. Ganun pa man ay meron akong pananampalataya na ang buhay na binubuhay ko ngayon ang pinakamasayang buhay. 내게 무슨 반대급보가 있어가지고 유익이 오고 이익이 오고 뭔가 금전적인 그런 부분이 막 나를 막 복되게 해주기 때문에 내가 그렇다면 내가 직업군이잖아. Kung ako man ay nag-iisip ng ganito dahil meron akong kita o meron akong malaking pera na nakukuha, malaking mga benepisyo na nakukuha mula sa pagtatrabaho ko dito, ibig sabihin, nagtatrabaho lang ako. 나는 소명으로 살았을 뿐인데 Nabuhay lang ako ayon sa calling na natanggap ko. 하나님은 지난 30년간 내가 살 수 있는 조건을 하나하나 다 갖춰주더라. Pero sa 30 taon na nakalipas, ang Diyos, bawat isang pangangailangan ko para sa buhay ko rito, ay binigay niya, pinuno niya sa akin. 굶지 않고 살게 해주시고 Pinayagan niya na mabuhay ako na hindi nagugutom. 필요할 때 필요한 만큼 물질을 채워주시고 Sa oras na nangangailangan ay pinupuno niya ayon sa pangangailangan ko. 그렇게 하는 걸 내가 보고 있단 말이에요. Yun ang nakikita ko mismo. 그런데 돈으로 사는 사람들 이야기를 들어보면 Pero kung papakinggan ninyo yung mga kwento ng mga taong nabubuhay ayon sa pera,
항상 부족해요. Lagi silang kulang. 난 왜 이렇게 돈이 모자라지? Bakit ba lagi akong kulang ng pera? 왜 나는 늘 부족하지? Bakit ba lagi akong kulang? 언제 나는 성공이가 돈을 막 만져볼까? Kailan kaya ako magtatagumpay at makakahawak ng maraming pera? 뭐 좋은 아이템 없나? Wala bang magandang item? 이렇게 사는 거 지겹다. Nakakatawa, nakakasawa na mabuhay ng ganito. 단번에 좀 이렇게 확 큰 돈을 벌어가지고 행복하게 한번 살아보자 이러고 있단 말이에요. Sana merong isang pagkakataon na pwedeng magpabuhay sa akin ng madaming pera para maging masaya ako. Yun ang tinitignan, 그런 inaasahan nila. 사람은 쉽게 말하자면 인생의 방향을 아직 못 잡은 사람이에요. Pero kung tutusin yung mga tao nag-iisip ng ganito, ay mga tao na hindi pa natatakda ng maayos ang direksyon ng buhay nila. 뭘 위해 사는 게 자기에게 맞는지를 못 찾았다는 이야기예요. Di ba nila nahahanap sa puso nila kung ano ba o para saan ba dapat ako mabuhay? 이 말 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? 요즘 우리 교회 스타 강사가 그 우리 엘더 길버트하고 저 시스터 테레사인데 Yeah, yung star lecturer ng church natin ngayon si Elder Gilbert at si Sister Teresa. 자기 돈 써가면서 뭐 까비떼도 가고 자기 돈 써가면서 까바나또안도 가고 하는데 너무 행복하게 생각한다. Ginagastos nila sarili nilang pera makapunta sa Cavite man o sa Cabanatuan pero ganun pa man ay sobrang saya nila. 왜냐하면은 그거 가서 복음 전해보니까 너무 재밌는 거야. Bakit kasi nung nandun na sila, nangaral sila ng Ebanghelyo, sobrang saya. 행복한 거라. Masaya talaga. 그게 소명을 가진 사람이야. Yun yung mga tao na merong calling. 아니 내 돈 써가면서 그거 가져가면 손해잖아. Tutusin, gagastos ako ng sarili kong pera para makapunta sa mga lugar na yun, kawalan to sa akin. 강의료 받았어요? 오너라리움 받았어? Nakatanggap ba kayo ng mga honorarium? 우리의 사역자들 오너라리움 줄 마인드가 없어요. Yung mga local pastor natin, wala silang mindset na kayang magbigay ng honorarium. 왜냐면 돈이 없거든. Kasi wala rin silang pera. 그래도 우리 교회 사역자들요 자리 안 떠나요. Ganun pa man, yung mga pastor natin sa loob ng church, hindi sila umaalis mula sa pwesto nila. 아예따 박아놓으면 그냥 아예따 살아요. Pag sila ay nilagay sa aita, doon na sila ay nakatanim. 북쪽에 곤자가 박아놓으면 그거 살아요. Kung ilagay sila sa northern, sa Gonzaga, doon naman sila ay nakabubuhay. 뭐 나오는 게 있어서가 아니고 Hindi dahil meron silang kinikita, 그들의 즐거움에 소스는 따로 있어. dahil merong ibang pinagmumulan ang kanilang kaligayahan. 어디 가서 한 사람 만나가지고 예수님 이야기하고 복음 전하는 게 즐겁고 행복한 일이다. Dahil meron silang mapuntahan sa angmang lugar, meron silang makakausap na isang tao, mapapangaral nila si Jesus sa kanila, yun ang saya na nararamdaman 뭔가 nila. 반대급부를 받아서가 아니라니까. Hindi dahil meron silang nakukuhang mga pera o kaya kayamanan mula 그들은 dito. 소명을 받았다. Pero sila ay nakatanggap ng calling para dito. 그렇기 때문에 살아가는 거예요. Kaya nabubuhay sila. 어떤 때는 진짜 돈이 없을 때도 있고 그렇죠. Siyempre, paminsan-minsan ay meron talaga mga panahon na walang pera. 그래도 도망가지 않는 거 보면 신기해. Ganun pa man, nakakahanga rin na hindi sila 도저히 못 tumatakas. 살겠다. 직업을 찾아야겠다. Hindi ko na talaga kaya maghanap na ako ng trabaho. 그런 사람 없어요. Walang ganung tao sa atin. 왜냐하면 직업을 찾으면 돈이 나오잖아. Kasi kung hahanap ka ng trabaho, meron kang perang makukuha. 그런데 너 직업 찾을래 하면은 안 한다 이거야. Pero kung tanungin mo naman sila, gusto mo ba maghanap ng trabaho? Ayaw naman nila. 왜? Bakit? 직업에 재미가 없거든. Kasi walang saya sa trabaho. 복음에 재미가 있거든. Nasa ebanghelyo ang saya. 아멘. Amen? 자, 우리 고린도전서 9장을 한번 찾아보겠습니다. Punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 9. 고린도전서 9장 1 Corinthians chapter 9, 16절. verse 16. 자, 뭐라 그랬어요? Ano pong nakasulat dito? 읽어보세요. Basahin ko po, sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. 자, 이 사람에게는 뭐가 있어요? Sa taong ito, ano ang taglay niya? 자기가 살아가는 데 대한
딱 디렉션이 딱 잡혀 있죠. Merong takdang direksyon para sa kanyang buhay, tama ba? 17절. 17, 자, 읽어보세요. basahin ko po. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. 자, 이 사람에게는 정확하게 삶의 방향이 있죠. Sa taong ito ay merong malinaw na direksyon ng buhay, tama po ba? 18절. 18, basahin ko po. Ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. 내가 이 복음 전하는데 월급 없어도 돼. 보너스 없어도 돼. 주는 거 없어도 돼. 나는 이 복음 전하는 게 내 소명이고 내 즐거움이야. 그 소리입니다. Sa pangangaral ko ng ebanghelyo, hindi ko kailangan ng sahod, hindi ko kailangan ng bonus, hindi ko kailangan ng pera dahil yung mismong pangangaral ng ebanghelyo ay ang aking kaligayahan. 자, 19절에 Verse 19, sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. 이 사람의 목적이 뭐예요? Ano ba ang ganitong purpose ng Isarang tao mo- na ito? 돈, 직업 이런 게 중요한 게 아니고 Sa kanya, hindi mahalaga ang pera, trabaho. 오직 그 마음에 한 사람이라도 더 얻자. 내가 사는 동안에 한 사람이라도 더 얻고 인생 마치자. Isa 그게 있다는 lamang. 거예요. Isa lamang ang nasa puso nila na, isa pang tao ay pangangaralan ko hanggat ako ay buhay pa. 그리고 자기에 있는 걸 다 써요. At ang lahat sa kanya ay binubuhos niya para dito. 자기에게 생기는 걸 다 나눠주고 쓴단 말이야. Lahat ng nagkakaroon sa kanya ay binubuhos niya para sa mga tao. 돈을 벌려고 하는 것은 직업이고 Ang pagsisikap kumita ng pera ay ang pagtatrabaho. 돈을 쓰려고 하는 것은 소명이에요. Pero ang pagsisikap gumastos ng pera para dito ay calling. 여러분 자신을 보세요. Tignan niyo po ang sarili ninyo. 돈을 벌려고 하는데 혈안이 되어 있는지 아니면 쓰려고 하는데 초점이 있는지 그걸 찾아보세요. Tignan ninyo kung ang focus ba ninyo ay nasa pagkita ng pera o ang paggastos ng pera na ito. 옛날에 뭡니까? 용병들이 있죠. 용병들. Dati po, di ba, meron po tayong mga mercenaries. 그 멀세나리가 뭐 때문에 죽기를 무릅쓰고 전투를 하고 무기를 잡고 싸웁니까? Itong mga mercenaries na ito, para saan ba sila ay kumukuha ng armas, lumalaban na binubuhos ang buhay nila? 돈 때문에 그래요. Dahil para sa pera. 실제로 죽기까지 해요. At namamatay pa talaga sila. 내가 전투하다가 죽으면 Kung ako ay mamamatay habang naglalaban, 밀리언 페소가 내 아내에게 갈 거야. ₱1,000,000 ay mapupunta sa asawa ko. 그래 나는 죽겠다. Pero ako mamamatay. 그건 용병이라는. Yun ang mga mercenary. 근데 그 용병에게 Pero sa mga mercenary na ito, 너 있잖아. uy ikaw, 돈 없어. wala kang pera. 싸워. Lumaban ka. 내가 미쳤나? Baliw ba ako? 나 집에 갈 거야. Mauuwi na lang ako. 안 싸워요. Hindi sila lalaban. 그게 멀세나리다. 멀세나리. Yun yung mga mercenary. 그런데 그와 비슷한 사람이 있어요. Pero meron din mga tao na kauri nila. 미셔나리. Missionary naman. 자, 멀세나리하고 미셔나리하고 차별이 뭐냐 하면은 Ano ba ang pagkakaiba ng mercenary sa missionary? 너 있잖아. Uy, ikaw, 돈 없어. wala kang pera. 싸워. Pero lumaban ka. 예. Sige po. 이게 미셔나리예요. Ito ang missionary. 멀세나리는 Ang mercenary, 밀리언 줄게. sige bigyan kitang milyon. 싸워. Lumaban ka. 예, 싸우겠습니다. Okay po, lalaban po ako. 왜 그렇게 싸우면 Bakit? Kasi kapag lumaban ka ng ganoon, 돈이 나오거든. merong perang lalabas. 그러면 그 돈으로 자식을 공부시키고 아내를 행복하게 해줄 수 있다 이거야. Dala ng pera na ito ay pwede mong paaralin ang anak mo, pwede mong pasiyahin ang asawa mo. 그러나 너 돈 없어. Pero kung sabihin naman na wala kang pera, 싸워. lumaban ka pa rin, 내가 미쳤어. baliw ba ako? 나 집에 갈 거야. Uwi na lang ako. 그게 용병의 한계라는. Yun ang limitasyon ng mercenary. 미셔나리는 Ang missionary, 너가 싸워. lumaban ka. 예. Opo. 너 근데 돈도 없는데 가서 하겠냐? Pero wala kang matatanggap na pera, gagawin mo pa rin ba? 하겠습니다. Gagawin ko po. 너 왜 하는데? Bakit mo gagawin?
이게 내 소명이니까요. Dahil ito po ang calling sa akin. 이게 내 즐거움이니까요. Dahil ito po ang ligaya ko. 이게 내 행복이니까. Dahil ito ang saya ko. 너 그러면 너 아내나 자식은 어쩌려고? Kung ganun, paano naman yung asawa at mga anak mo? 하나님이 계시잖아요. Diba, meron naman pong Diyos. 하나님이 도와주시잖아요. Ang Diyos naman po ang tutulong. 하나님이 내 아내, 내 자식 다 키워주시잖아요. Ang Diyos ay magpapalaki ng aking mga anak. Siya ang maggagabay, magproprotekta sa asawa ko. 아멘. Amen? 자, 미셔너리, Missionary, 멀세나리. mercenary. 어느 것이 소명이고 어느 것이 직업입니까? Sa dalawang ito, ano ang calling, ano ang trabaho? 불쌍한 사람은 누구냐 하면은 Sino ba ang mga taong kawawa? 바로 멀세나리예요. Yung mga mercenary. 우리가 옛날에 스위스 한번 가본 적이 있는데 Dati, nakapunta po kami sa 스위스 Switzerland. 가면은 그 용감한 사자상이라고 있어요. 사자상, 사자 스태츄 오브 더 라이온인데 Doon sa Swiss ay meron po kayo makikitang isang statue of lion. 거기 굉장히 유명한 장소예요. Ito ay sobrang sikat na lugar, landmark. 우리 그거 가서 막 사람들이 사진 찍어서 하길래 우리도 가서 사진 찍었거든. Kaya nung nakarating kami dito, nakita ko yung mga tao kumukuha ng litrato, kaya nakililitrato na rin kami, kumuha 그 kami. 저거 뭐냐 하니까 Tinanong ko, ano ba ang statue na yan? 그 스위스 용병의 전설을 이야기해 주더라. At kinuwento nila sa amin yung legend ng Swiss mercenaries. 스위스 용병은 세계에서 제일 유명한 용병이라. Yung mga Swiss mercenaries daw, sila ang pinakakilalang mga mercenaries sa buong mundo. 다른 나라에서 온 용병들은 딱 전쟁에서 질 것 같으면 다 도망가 버린대요. Kasi yung mga ibang mga mercenary mula sa ibang mga bansa, kapag sa tingin nila matatalo na sila, tumatakas daw sila. 그런데 스위스에서 온 용병들은 분명히 전투가 이제 지게 생겼어. Pero itong mga Swiss mercenaries na ito, dumating na sila sa punto na talagang halata na matatalo sila. 야, 너희들 이거 계속 싸울 거야? Ano, lalaban pa rin ba kayo? 우리 싸울 겁니다. Opo, lalaban pa rin 야, 너 po. 미친다. 너 이제 진다. 죽는다. Baliw ba kayo? Matatalo na kayo, mamamatay na kayo. 너희들 미쳤냐? Baliw ba kayo? 도망가. Tumakas na kayo. 스위스 용병들은 도망 안 간대요. Pero yung mga Swiss mercenaries, di daw sila tumatakas. 왜냐하면 옛날에 스위스가 Dahil ang Swiss dati, 산밖에 없는 나라예요. 산밖에. yung bansa kasi na ito, puro bundok lang. 스위스 안 가봤죠, 여러분들? Di pa po kayo nakarating ng Swiss, di ba? 스위스는 한국 비슷해요. 산밖에 없어요. Ang Swiss ay tulad lang ng Korea na puro bundok. 그 당시 유럽에서 제일 못 사는 나라가 스위스였다. At sa mga panahon na yun, ang pinakamahirap na bansa mula sa Europe ay ang Swiss. 직업이 없어. 직업이. Wala rin silang trabaho. 오직 살 길이 뭐냐면 용병 되는 거야. Kaisa-isang paraan para mabuhay sila ay pagiging mercenary. 그 사람들은 거기서 나오는 돈으로 자식을 먹여 살리고 아내를 먹여 살리고 가정을 꾸려가기 때문에 Ang mga tao na ito, mula sa ganong klaseng pagtatrabaho, doon nila ay napapalaki ang mga anak nila, ay nabubuo nila ang pamilya nila. 그 돈줄이 끊기면 집안이 망하는 거예요. Sa oras na mapuputol itong source of income nila, yung buong bahay nila, tahanan nila ay babagsak. 그래가지고 이제 저쪽에서 쳐들어오는데 Kaya ngayon, sumusugod na ang mga kalaban. 다른 나라 용병들은 다 도망가버리고 Yung mercenary mula sa ibang bansa, lahat sila tumakas na. 스위스 용병만 남아가지고 끝까지 싸우는 거예요. Pero yung mga Swiss mercenaries, sila lang yung natira hanggang sa huli at sila yung lumalaban. 그래가지고 200 몇 명이 죽었어 그 당시에. Kaya nung panahon na yun, mga 200 ang mga namatay. 그게 전설이 된 거예요. Yun ang naging legend nila. 그때부터 이제 로마 교황청에서는 Mula noon, yung mula sa Roman Empire, sa Vatican Empire, 용병은 스위스 사람밖에 안 쓴다. sinasabi nila na ang mga mercenary na gagamitin natin ay mga Swiss mercenaries lang. 지금도 로마 바티칸에 가면은 그 용병들 있잖아 서 있는 사람들. Kaya hanggang sa panahon na ito, kung makapunta po kayo sa Vatican, makikita ninyo may mga mercenary, mga nakatayo doon, nagbabantay. 스위스 용병만 써요. Ginagamit lang nila yung mga Swiss mercenaries. 끝까지 목숨을 바쳐서 의리를 지킨다는 거죠. Kasi sila hanggang sa dulo, nakatayo at magpoprotekta sa kanila. 그래서 스위스 용병이 그래서 유명한 겁니다. Kaya po kilala ang mga Swiss mercenaries. 그러나 그 스위스 용병도 Pero yung Swiss mercenary din na iyon, 너 월급 없는데 할래 그러면 하겠어요? kung tanungin mo sa kanila, wala ka pa rin sahod pero gusto mo pa rin ba? Sa tingin mo, gagawin pa nila? 너 우리를 지켜달라 근데 월급은 없어. 그러면 하겠어요? Sige, protektahin mo kami pero wala kang sahod. Gagawin kaya nila ito? 못해요. Hindi. Nila kaya. 그래서 용병을 이기는 게
미셔널이란 말이에요. Kaya ang nagwawagilawan sa mga mercenary ay mga missionary. 자, 미셔널이하고 멀서너리하고 차이를 알겠습니까? Naintindihan niyo na po ba ang pagkakaiba ng mercenary at missionary? 미셔널이가 용병을 이겨요. Ang missionary ay nagwawagi sa mercenary. 아멘. Amen? 미셔널이를 여러분들이 무시하지 마세요. Kaya huwag niyo pong maliitin ang mga missionary. 미셔널이가 될 때 Sa 그냥 pag- 장난삼아 된 게 아니란 말이에요. yung pagiging missionary ng isang tao ay hindi lang nangyari dahil nagbibiruan. 그들은 처음에 너 장래를 내가 확실히 보상해 줄게. 월급을 밀리언 줄게. 이런 걸 확약받고 미셔널이가 되는 게 아니란 말이에요. Sa pagsimula nila, hindi sila nagsimula dahil may nagsabi sa kanila na, oh, sige, bibigyan ka namin ng siguradong kinabukasan, bibigyan ka namin ng milyon-milyon para sa iyong sahod, kaya gawin mo yun. 그러면 Hindi yun 내가 ang sinabi sa kanila. 선교사 할게요. 그러면 선교사 할게요. Kung gano'n ay pwede sabihin na, sige po, maglilingkod po ako. 그거는 선교사가 아니라. Kung gano'n ang paraan para maging missionary, hindi sila 야, missionary. 너 선교사 되면 Ay, kung ikaw magiging missionary, 죽을 수도 있어. pwede kang mamatay. 거기 가서 병 걸릴 수도 있어. Pwede kang magkasakit doon. 너 돈 한 푼 없으면 어쩔래? Kung wala ka man lang pera, anong gagawin mo? 그래도 갈래? Gustuin mo pa rin ba? 예. Opo. 왜? Bakit? 하나님이 나에게 소명을 주셨기 때문에. Dahil ang Diyos ay nagbigay po ng calling sa akin. 알겠어요? Naintindihan niyo po ba? 그게 용병하고 선교사의 차이다. Yun po ang pagkakaiba ng mercenary at missionary. 그래서 미셔나리는 인디어를 하는데 멀세나리는 에스케이프 한다니까. Kaya ang mga missionary nag-i-endure, pero ang mga mercenary naman ay nag-i-escape. 까르 때는 미셔나리인데 Si Carte ay isang missionary. 그 전에 간 사람 다 용병들이야. Pero yung mga ibang pumunta bago pa sa kanya, mga mercenary lang sila. 자기들이 볼 때 조건이 안 좋은 거야. Sa paningin nila, hindi kasi maganda yung mga 조건이 안 nangyayari. 좋아도 조금은 견딜 수 있었겠지. Hindi man nang maganda ang sitwasyon nila, siguro natiis nila kaunti. 근데 한 달, 석 달, 다섯 달 살아보니까 Pero nung nabuhay sila 1 buwan, 2 buwan, 5 buwan, 아이고 도저히 못하겠다. hindi ko na kaya. 도망가자. Takas na tayo. 도망간 사람은 멀세나리고 Yung mga tumakas, mga mercenary, 미셔나리는 도망 안 가. missionary, hindi sila tumatakas. 아멘. Amen? 그 너 거기 사는 거 좋냐 물어보니까 Kaya tinanong ko, kumusta ba? Maganda ba ang buhay mo dyan? 사는 거 안 좋대요. Hindi daw maganda. 뭐가 안 좋은데 Sabi ko, ano bang hindi maganda dyan? 화장실 변기에 그게 다 막혀가지고 내려가지도 않는데 Yung toilet daw nila, dahil barado na lahat, hindi man lang nagpa-flush. 맨날 냄새 나고 그런데요. Kaya lagi daw mapanghi. 그걸 막 퍼내가지고 밖에 밭에다가 뿌리고 그러면서 산다는 거야. Kailangan pa daw nila hukayin ito, tanggalin mula sa toilet, ilabas at ihagis pa sa mga taniman. 그래도 너 그거 계속 살래? Pero tinanong ko, gusto mo pa rin ba dyan? 아이고 목사가 쫓아내지만 안 하면 살 건데 Kung hindi lang po sana ako pinalayas ng pastor, 나가라는 거야. pero pinapalayas na po kasi ako. 참 진짜 웃기죠. Katawa-tawa po ang sitwasyon, di ba? 구원을 받았다는 게 뭐냐면요. Ano po ba ibig sabihin ng pagkatanggap ng kaligtasan? 미셔너리가 된 겁니다. Ibig sabihin kayo naging missionary na. 하나님의 콜링을 받은 거예요. Ibig sabihin kayo ay nakatanggap na ng calling na ng Diyos. 여러분들은 뭐 때문에 삽니까? 내 물어봅시다. Tanungin ko po kayo ay para saan ba kayo nabubuhay? 뭐 때문에 살아요, 여러분들이? Nabubuhay kayo para saan? 우리 회사 회장님이 월급 주고 때때로 보너스까지 주고 야 살만하다. 그래서 여러분들 삽니까? Yung boss po na pinagtatrabahuan ko, nagbibigay siya sa akin ng sahod, kada buwan-buwan, nagbibigay pa siya sa akin ng bonus, kaya po ako nabubuhay po ako para doon. Ganun ba? 아니면 복음으로 사는 게 너무 행복하고 즐거워서 산다. O kaya, sobrang masayang mabuhay para sa Ebanghelyo, maligaya. Dahil ba doon? 어느 게 답입니까? Sa dalawang ito, ano po ang sagot? 그죠? Tama, di ba? 좀 자기 삶의 방향을 알겠어요. Medyo naiintindihan nyo na po ba ang direksyon ng buhay ninyo? 그래 사는 사람이 하나님의 은혜를 입고 그래 사는 사람이 멀세나리보다 100배, 1000배 행복하게 살아. Ang mga tao na nabubuhay sa ganung paraan, para sa ganun ay mga tao nakakatanggap ng libo-libong higit pang
pagpapala ng Diyos. 그래서 미셔나리는 아주 유명한 그 레거시를 남기고 죽어요. Kaya yung mga missionary, sila ay nag-iiwan ng mga talagang dakilang mga legacy bago sila mamatay. 머세나리는 매날마다 청구서 들고 와. Mga mercenary naman, buwan-buwan, nagdadala sila ng invoice o kaya hingi ng pera. 청구서 들고 오는 사람은 머세나리고 리거시를 남기는 사람은 미셔나리다. Yung mga nagdadala ng mga invoice ay mga mercenary. Yung mga nag-iiwan naman ng mga legacy ay mga missionary. 여러분들은 뭡니까? Ano kayo? 왜 교회 나오고 Bakit kayo nagsisimba? 왜 이 일을 합니까? Bakit nyo ba ginagawa ang mga ginagawa? 뭘 기대합니까, 여러분들이? Ano ba ang inaasahan ninyo? 뭐 때문에 복음 안에 살고 교회 안에 삽니까? Para saan kayo'y nabubuhay sa loob ng iglesia, sa loob ng ebanghelyo? 진짜 우리 마음에 소명이 있으면 Kung meron po talaga kayong calling sa loob ng puso ninyo, 복음이 제일 즐겁고 행복하다. pinakamaligaya ang ebanghelyo. 조금만 어려우면 짐 챙기가 도망가는 사람은 전부 다 멀세나리야. Kaunting kahirapan lang, nagliligpit na agad ng gamit, tumatakas lahat sila mga mercenary. 그래서 저거는 멀세나리고 이거는 미셔나리 딱 구별이 간단 말이야. Kaya sa ganung mga bagay, makikita mo agad, ay yan mercenary, yan naman missionary. 조금 어려우면 짐 챙기는 사람. Yung mga tao na konting kahirapan lang, nag-impake na. 어려워도 주를 찾고 말씀을 찾으면서 이게 나가는 사람. Mga tao naman na mahirap man, naghahanap sa Diyos, nakikinig at umaayon sa salita ng Diyos. 아멘. Amen? Missionary endures, mercenary escape. Missionary endures, mercenary escapes. 아멘. Amen? 저는 누가복음 읽으면서 행복했어요. Habang binabasa ko po ang aklat ng Lucas ay masaya po ako. 제가 누가복음을 읽는데 Habang binabasa ko po ang Lucas, 딱 어떤 구절이 눈에 들어오더라고. may bersikulo po na nakita ng aking mata. 두 색으로 된 성경 가지고 있는 사람은 붉은색으로 되어 있는 구절이 있어요. 누가복음 오늘 읽은 본문 중에. Kaya kung meron po kayong mga Biblia na merong dalawang kulay sa inyong mga bersikulo, makikita ninyo na merong pulang bersikulo sa mga binasa natin ngayong umaga. 붉은색으로 된 글자는 다 예수님이 직접 하신 말씀으로 돼 있어요. Yung mga teksto na nakakulay pula, yung mga salita na si Jesus mismo ang nagbitaw, 자, 이거 49절을 영어로 한번 보여줘 보세요. yung verse 49 ay tignan nyo, pakita nyo po ng Ingles. 자, 우리 이거 한번 영어로 한번 다 같이 읽어봅시다. Subukan po natin basahin sabay-sabay itong English verse na ito. 자, Lucas 2:49, ready, go. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my Father's business? 여기서 내 눈에 왜 내가 순간적으로 행복함을 느꼈냐면은 Bakit ba nung nakita ito ay nakaramdam ako bigla ng ligaya? Father's business라는 이 말이 나를 행복하게 했다. Yung salitang Father's business ang nagpasaya sa akin. 아, 예수님이 Si Jesus. 비즈니스맨이네. Siya pala ay businessman. 아, 예수님의 비즈니스는 뭘까? Ano kaya ang business ni Jesus? 그 생각에서 제가 막 고구마 줄기 타고 가듯이 생각이 이어지는 거예요. Mula sa kaisipan na iyon ay nag-expand ang aking pag-iisip. 그리스도인으로서 비즈니스라는 말은 뭔가 좀 안 맞는 것 같은 느낌이 있잖아. Di ba meron tayong pakiramdam na kapag Kristiyano ka, parang hindi bagay sa iyo yung salitang business. 비즈니스라는 말은 막 돈을 연상하니까 Kasi yung business ay isang salita na nakarelasyon sa pera. 막 돈을 찾아가는 느낌이 주잖아, 그죠? Mapapaisip ka ng salitang business ay isang paglalakbay patungo sa pera. 근데 제가 이 구절을 딱 읽으면서 Pero habang binabasa ko pang bersikulo 야, na ito, 성경에 비즈니스라는 단어가 있다. sa loob ng Biblia ay merong salitang business. 여기만 있어요. Dito lang. 다른 어떤 곳에도 없어요. Sa buong Biblia ay wala kang mahanap uli na salita ng pagbanggit nito. 그런데 이 사건의 배경이 뭐냐면은 Pero ano po ba ang background ng sa paglabas ng salita na ito? 예수님이 12살 때 일이 이게 예수님이 12살 나이 때 일인데 Ito ay isang pangyayari nung si Jesus ay 12 taon na. 12살 있어요? Meron ba ditong 12 taon? 12살. 12? 누가 12살짜리는 없지. Wala naman siguro 12 taon dito, no? 다 12살보다 나이 많지요. Mga mas matanda pa sa 12, di ba? 그래 예수님이 이제
어머니 아버지하고 성전에 가서 유월절에 Ngayon, si Jesus, kasama ng kanyang nanay at tatay nung siya'y 12 taon ay pumunta sila sa templo para sa kapistahan ng Pasko. 그래서 예수님이 이제 그 유월절 그 행사를 마치고 다시 이제 돌아가야 되는데 Na natapos na itong kapistahan ng Pasko na ito, kasabay ng magulang ni Jesus ay dapat bumalik na sila sa tahanan nila. 많은 사람들이 이제 그 유월절이 되면은 베들레헴에서 막 이쪽으로 내려와 예루살렘으로. Kasi pagkapistahan po ng Pasko, ang maraming mga tao mula sa Bethlehem ay bababa po sila sa Jerusalem. 그 사람들이 막 아주 수백 명이 꽉 같이 걸어 다니기 때문에 Dahil 10 daang mga tao ay sabay-sabay na naglalakbay para sa pista na ito, 부모가 돌아가면서 예수가 자기를 따라오고 있는 줄로 알고 그냥 평안하게 갔는데 pagkatapos ng kapistahan na ito, itong mga magulang ay iniisip na nila na ang anak na nila si Jesus ay sumasabay na sa kanila sa halakbay pa uwi. At 12 nung nakauwi 살이니까 na sila, 뭐 알아서 하겠지 하고 이제 별로 안 챙기고 요셉하고 마리아가 그 무리 속에 낑겨가지고 이제 같이 이제 베들레헴으로 돌아가는 중인데 meron silang pag-iisip na, dahil 12 years old naman na siya, siguro naman sumasabay siya ng maayos sa amin, kaya hindi nila masyadong pinagmamasdan o inaasikaso si Jesus at nakabalik na sila doon sa 하루가 거의 Bethlehem. 다 가서 떡 찾아보니까 아들이 없는 거야. Ngayon na halos isang araw na ang nagastos nila para sa pag-uwi ng Bethlehem, bigla nila tinignan, wala na yung anak nila. 어이 여보 예수가 왜 안 보이지? Honey, nasan si Jesus? 우리 같이 따라오고 있었는데 Sumasabay lang siya sa amin sa atin 서로 이제 묻는 거예요 부부가. Ngayon itong mag-asawa, nagtatanungan na sila sa isa't isa. 당신 못 봤어? Di mo ba nakita, honey? 나도 따라오고 있는 줄 알았지. Akala ko sumasabay siya sa atin 나도 그랬는데. Akala ko rin. 근데 아무리 찾아봐도 예수가 없어요. Gaano man nila hanapin si Jesus ay hindi nila siya mahanap. 그 부모가 아이고 이거 큰일 났다 싶어가지고 Itong magulang na ito, lagot na, naisip nila. 우리 아들이 어디 갔지? Nasaan kaya ang anak natin? 찾으러 가자. Hanapin natin siya. 그래서 다시 빠꾸 해가지고 뒤로 이제 거꾸로 다시 역행을 해가 가는 거예요. Ngayon tumalikod sila ulit at nagsimula ulit ng lakbay patungo sa mga lakdaan na dinaanan na nila. 하루 길 갔다가 다시 가니까 총 사흘이 걸리는 거예요. Ngayon, dahil isang araw na lakbay ang nilakbay na nila, isang araw naman na pabalik at babalik na naman sila sa lakbay na yun, 3 araw na ang nagastos nila. 사흘 만에 예수님을 만난 거지. 그때는 예수가 12살이었어요. Pagkalipas ng 3 araw ay nakita nila ulit si Jesus. Siya ay 12 taon. 그래 그 성전에 그 자리에 그대로 있는 거야. Nakita nila na andun lang siya sa templo. 얘야 여기서 뭐 하냐? Tinanong, ano ang ginagawa mo dito? 그때 어리니까 아마 그랬겠지 부모가. Siguro dahil anak nila at bata pa lang, ganun din nila sinabi sa kanya. 그런데 그때 그 12살 먹은 예수가 Ngayon itong si Jesus na 12 taon pa lang, 부모에게 뭐라고 이야기하느냐? ano bang sinabi niya sa kanila? 어찌하여 나를 찾으셨나이까? Sinabi niya, bakit ninyo ako hinahanap? 내가 내 아버지의 사업을 해야 될 줄 모릅니까? 이 말을 하는 거예요. Hindi baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama or my father's business? 거기는 이제 집이라 따갈로우는 집이라 돼 있지만 Sa Tagalog kasi nakasulat na bahay ng aking ama. 여기 사업이라는 말이 더 맞아요. Pero 왜냐하면 sa sitwasyon na ito, mas bagay po ang salitang business. 그 당시 성전은 하나님의 성전이라 부르기에 너무 타락돼 있었거든. Dahil yung templo nung panahon na yun ay sobrang korap na hindi bagay tawaging templo. 그래서 거기 사는 예수님의 사업이 뭐냐 하면은 Kaya ano ba ang business ni Jesus na naroroon? 그 타락된 성전을 지키고 있는 바리새인, 서기관, 율법사 이런 사람들하고 예수님이 계속 토론을 하면서 그들을 가르치고 있었다. Ang ginagawa ni Jesus habang nandoon siya ay tumatalastas, siya ay nagtuturo sa mga pariseyo, mga tagapagtanggol ng kautusan na naroroon na nagkokorap mismo sa templo. 그리고 부모가 와서 딱 보니까 Ngang nakarating na ang magulang ni Jesus. 엄마 아빠가 왔는데 관심이 없어. Nakakita nila na nakita na ni Jesus na nakarating sila pero wala siyang pake. 그 사람들하고 이야기하고 있는 거예요. Siya ay nakikipag-usap sa mga tao na yun na naroon. 12살 먹어도 아이가 Ang isang bata na 12 taon 막 lang, 수염이 이렇게 난 바리새인 서기관들하고 대화 나누는데 nakikipag-usap sa mga pariseyo na sobrang makapal na ang kanilang mga balbas. 부모가 들어보니까 Pero 놀라는 거로
pinapakinggan ng magulang ang sinasabi nila, 우리 아들이 이게 도대체 누구야? napapaisip na, sino ba itong anak natin? 12살 먹은 아이로 생각했는데 Akala namin siya isang batang 12 taon lang. 12살 먹은 아이가 아니야. Hindi lang siya 12 taon na bata 말하는 lang. 걸 들어보니까 Nung pinapakinggan ang sinasabi niya, 저런 말이 주 입에서 나오다니. ganang salita ay lumalabas sa kanyang bibig. 그때 부모가 깜짝 놀라면 생각이 되는 거지. Kaya itong magulang ay habang nag-iisip ay nagulat sila. 부모가 느꼈어요. 이 아이는 지금 자기가 뭘 해야 자기의 삶을 사는지를 알게 된 거예요. Ngayon, nakita nila na itong anak na ito, itong bata na ito, alam niya na kung para saan ba siya dapat mabuhay. 그는 아버지의 비즈니스를 위해서 이 땅에 오신 거야. Siya ay dumating sa lupa na ito para sa kanyang business ng kanyang ama. 하나님의 비즈니스. Business of God. 그게 뭐겠어요? Ano ba yun? 그게 바로 이 세상을 죄에서 구원하는 거지. Walang iba kundi ang pagligtas ng mundo na ito sa kasalanan. 그걸 벌써 12살 때 예수님은 다 자기의 소명을 알고 있는 거지. Si Jesus sa taong 12 pa lang ay alam niya na, tuklasan niya na agad itong calling na ito. 그건 사실은 마리아와 요셉의 아들이 아니잖아, 예수님은. Pero syempre po, di ba, kung tutusin natin, hindi talaga anak ni Maria at ni Jose itong si Jesus. 예수님은 사실 하나님의 아들이지 인간의 아들은 아니잖아. Si Jesus ay anak ng Diyos, hindi siya anak ng tao. 그러나 마리아의 배를 빌려서 나왔기 때문에 인자라고 부름을 받기도 합니다. Son of Man이라가. Pero dahil siya ay naipanganak sa pamagitan ng panghiram ng bahay bata ni Maria, itinatawag din siya minsan na Son of Man. 예수님만 유일하게 인간으로 태어난 모든 사람 중에 태어나면서부터 자기의 소명이 뭔지를 아는 사람입니다. Pero sa lahat ng mga pinanganak na tao sa mundo na ito, si Jesus lamang ang kaisa-isang tao na sa pagkapanganak pa lang, naalam niya na sa loob ng kanyang puso kung ano bang calling na natanggap 그러니까 niya. 소명을 아는 사람은 어릴 때부터도 삶 자체가 방향이 다르고 생각하는 게 다르고 말하는 게 다르고 달랐다는 거예요. Kaya yung mga tao na alam itong calling na ito ay mula sa kanilang pagkabata, iba na ang paraan ng pag-iisip nila, iba ang gawa nila, iba ang nasa isip nila. 아, 이게 바로 소명이구나. Ito pala mismo ang calling. 그 예수님은 그 소명에서 흔들린 적이 없어요. Kasi Jesus ni minsan hindi siya nagduda sa calling na ito. 예수님은 자기 인생이 마칠 때까지 아버지의 뜻을 이루는 그 소명을 갖고 이 땅에 오셨고 그 소명을 100% 이루었단 말이에요. Si Jesus hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay, dumating siya dito upang tuparin ang business ng kanyang ama at yun ang tinupad niya hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. 아멘. Amen? 소명이 있는 사람은 Kaya yung mga tao na mayroong calling, 어릴 때부터 다르다니까. mula sa pagkabata ay iba sila. 소명이 있는 사람은 Mga taong mayroong calling, 삶의 방향, 생각, 구조 이런 게 다 달라요. direksyon ng buhay, struktura ng pag-iisip, yun iba na. 아, 돈 안 주면 일 안 할 거예요. Kung hindi nyo bibigyan ng pera, hindi ako magtatrabaho. 교회 생활 하면 뭐예요? 돈도 안 되는데. Anong gagawin sa pagbubuhay sa church ay hindi ka nga kikita dyan? 이런 사람은 소명과 거리가 먼 사람. Yung mga tao na ganito ay malayo sila sa calling. 아, 저는 복음을 위해 사는 게 너무 행복해요. Ako po, sobra pong masaya na nabubuhay para sa Ebanghelyo. 영혼들에게 하나님 말씀 전해주는 게 너무 행복해요. Sobra pong masaya na ako po ay nagpangaral ng Ebanghelyo sa mga kaluluwa. 그 일을 위해서라면 내 인생 바쳐도 아깝지 않아요. Kung para sa bagay na ito ay hindi sayang, ibigay, ialay ang aking buhay. 그 일을 위해서라면 다른 나라가 살아라 해도 나는 가서 살겠어요. Kung para sa bagay na ito ay kailangan mabuhay sa ibang bansa, gagawin ko ito. 그게 미셔너리다. Yun ang missionary. 근데 교회 생활해봐요. 남는 거 없네. 돈 안 되네. 그거는 멀세나리다. Pero inisip na sa buhay sa loob ng church, wala kang kita, walang matitira sa akin. Yung pag-iisip na ganun, mercenary. 아멘. Amen? 저는 그 답을 찾았기 때문에 Dahil nahanap ko po ang sagot na ito. 지난 40년간 예수님 안에 살았지만 한 번도 후회함이 없었다. Sa 40 taon na nabuhay ako sa loob ni Jesus, ni minsan walang pagsisisi.
저도 우리 교회에서 우리가 세웠던 전도자들을 보면은 Kung titignan natin, yung mga misyonerong na ipatayo natin sa loob ng iglesia, 항상 어디든지 갈 준비가 돼 있고 lagi silang handang pumunta kahit saan. 어디로 가라 하든지 순종하고 갈 마음이 있고 Kahit saan man papuntahin ay meron silang puso na kayang sumunod 심지어 죽을 준비가 돼 있단 말이에요. at handa ring mamatay. 우리 교회에서 세 가지 준비라는 게 있죠. 들어봤습니까? Diba, meron po tayong tatlong ready sa loob ng church natin. Narinig nyo na po ba ito? 떠날 준비, 말씀 준비, 죽을 준비. Ready to go, ready to preach, ready to die. 그게 우리 교회 3대 준비라. Yun po yung 3 ready ng ating church. 한번 따라해 봅시다. Re- 떠날 준비, repeat after me. Ready to go, 말씀 준비, ready to preach, 죽을 준비. ready to die. 이게 미셔널이다. Ito ang missionary. 자, 도망갈 준비. Ready to escape. 그거는 멀세날이다. Yun ay mercenary. 돈 받고 사는 사람. Yung mga taong nabubuhay sa pagtanggap ng pera. 이익이 있으니까 함께하는 사람. Dahil merong trabaho, kaya sumasabay. Yun yung mga tao na yun. 뭔가 유익을 초과하는 사람. Yung mga tao na habol lamang ay benepisyo o kita. 그게 멀세날이다. Yun yung mga mercenary. 여러분들은 뭡니까? Ano po kayo? 용병입니까? Mercenary po ba kayo? 교회 생활을 용병처럼 합니까? Nabubuhay po ba kayo sa loob ng iglesia na parang 그거는 mercenary? 교회 생활이 아니에요. Hindi po yun buhay ng iglesia. 그래서 우리가 참 놀라운 게 뭐냐 하면은 Kaya ano po ba ang kahanga-hanga? 하나님의 사람들은 Ang mga tao ng Diyos, 복음 전하는 것에 대하여 사명을 갖고 한다. 사명을 갖고 sila ay meron ganitong calling sa pag-aaral ng Ebanghelyo. 여러분들이 이 복음의 부르심에 여러분들이 집중해야 됩니다. Kailangan nyo pong mag-focus sa calling na binibigay ng Ebanghelyo. NBA 그 농구 선수들 여러분 좋아하죠? Di ba mahilig po kayo sa mga basketball player ng NBA? 그 사람들 이거 잘 던지면요 막 $1,000,000 받아요. Basta magaling sila hagis ng bola, milyon-milyon ang kita nila. 근데 이제 그 사람들이 은퇴하잖아요. Pero pag mag-retire sila, 은퇴하면 몇 년 안에 전부 다 방크랍 돼 버려. pag mag-retire sila, ilang taon lang lumipas, nababankrupt. 그 사람들은 그 삶 자체가 용병이거든. Kasi yung buhay nila mismo ay mercenary. 돈 딱 떨어지면 Pag naubos na ang pera, 정신에 벌써 공황 장애가 와버려. dumarating na sa kanila ang ganitong parang difficulty, mental difficulty. 나 앞으로 어떻게 살지? Anxiety attack na, paano ako mabubuhay? 돈으로 살아온 사람이다. 돈으로. Dahil ang tao na ito ay nabuhay ayon sa pera. 그래서 스포츠 스타들 중에 Kaya yung mga sports stars, 한참 잘 될 때는 막 돈 수억 가지고 막 차도 몇십 대씩 사고 여자들하고 놀고 막 잘 나가요. marami sa kanila na nung sila ay nasa peak ng buhay nila, kumikita ng milyong-milyong pera, madaming bahay, madaming sasakyan, madaming babae, masaya ang buhay nila para sa 근데 kanila. 이제 어느 날 딱 내리막길이 딱 오면은 Pero isang araw pag dumating na ang downhill ng buhay nila, 어떻게 사는지 모르기 때문에 dahil hindi na nila alam paano mabuhay. 순식간에 알것이 돼가지고 Sobrang sandali, mabilis na sandali ay babagsak sila. 알코올 중독되든지 마약 중독되든지 아내하고도 이혼하고 참 비참하게 인생을 마치는 사람들이 너무 많다. Napakaraming mga tao na sa ganung pababa ng buhay nila ay nagiging alcoholic, nagdi-divorce, nagiging drug addict, ganun na lang ang buhay. 어마어마한 연봉을 받아요. Kumikita sila ng napakalaking yearly na income. 근데 얼마 뒤에는 거지 돼 버려. Pero pagkalipas ng ilang panahon, pulubi na sila. 선교사들은 매 거지처럼 사는 것 같은데 Mga misyonero naman ay mukhang laging pulubi ang buhay nila. 죽을 때까지 건강하게 산다. Pero hanggang sa araw ng kamatayan ay nabubuhay ng malusog. 죽을 때까지 뭐 어떻게 간증하고 사느냐면 Hanggang sa araw ng kamatayan nila, ano ba ang patutuo na binibigkas nila? 시편 23편에 간증을 한다. Sinasabi nila ang patutuo mula sa Psalms 23. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. The Lord is my shepherd and I shall not want. 그게 미셔너리의 삶을 사는 사람. Na ito ang buhay ng misyonero. 시편 23편 여러분 알아요? Alam niyo po ba yung Psalms 23? 웬만하면 그거는
알아놓으세요. Kaya at the minimum, dapat yun lang ay alam 여호와는 nila. 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리라. The Lord is my shepherd and I shall not want. 그런 간증을 한다. 죽을 때까지. Yung ganitong patotoo, hanggang sa araw ng kamatayan ay binibigkas nila. 그 누가 진짜 승리자입니까? Sa huli, sino ba talaga ang nagwawagi? Missionary defeats mercenary. Missionary defeats mercenaries. 아멘. Amen? 하나님의 소명을 가진 사람이 이긴단 말이에요. Ang mga tao na taglay ang calling ng Diyos ang nagwawagi. 로또 사는 사람들이 있죠. Di ba may mga tao na bumibili ng loto? 로또 탁 되기만 하면은 Basta makakuha ng loto, 막 더 소원이 없겠다 그런 사람들이 있어요. may mga nagsasabi, wala na akong hihingin pa. 근데 로또 딱 걸리면 Pero pag nakakuha sila ng loto, 보통 한 4, 5년 만에 다 거지 돼요. mga 4 to 5 years, pulubi na sila ulit. 왜냐하면은 Bakit? 마음에 삶의 소명이었기 때문에 Kasi sa buhay nila, sa puso nila ay walang calling. 뭘 하고 살아야 될지를 몰라. Hindi nila alam para saan ba sila dapat mabuhay. 그냥 돈 인대로 쓰고 다니다가 Habang gumagastos ng pera, dito doon, 그냥 한순간에 망하는 거. sa isang sandali ay bumabagsak. 생각 없이 사는 사람들 보면은 Kung titignan ninyo yung mga tao na nabubuhay na walang kaisipan, 돈 좀 생기면 원데이 밀리언이에요. 그렇게 살아. kung kumita lang ng konting pera, one day millionaire na ang buhay na binubuhay nila. 또 돈 떨어지면 거지처럼 살아. Tapos kapag naubos naman na ang pera, nabubuhay na parang pulubi. 영화를 돈 벌려고 만드는 감독은 다 망하지만 Yung mga direktor ng pelikula na gumagawa ng pelikula para kumita ng pera, ay lahat sila ay bumabagsak. 영화 만드는 게 소명인 사람은 성공해요. Pero yung mga tao naman na calling nila gumawa ng pelikula, sila ay 그 nagtatagumpay. 정신의 차이가 있어요. Ito ay sa pagkakaiba ng diwa ng tao. 직업을 가져도 왜 사느냐 그 방향을 알고 직장 생활을 하는 사람은 건전하게 살 수 있는데 Ang mga tao na nagtatrabaho, kung alam nila sa sarili nila bakit ba sila nagtatrabaho, bakit ba sila nabubuhay, sila ay merong diwa na malinis at maayos. 삶의 방향이 없고 소명을 갖지 못한 사람은 Pero yung mga tao man na walang direksyon sa buhay, walang calling na natanggap, 맨날 불평하고 원망하다가 나중에 폐인돼 버린다. laging nagrereklamo, naninisi, at sa huli sila ay nagiging buhay ng parang sira. 일하는 것이 즐거운 사람은 일을 일로 안 여기고 취미로 여겨요. Yung mga tao kasi na nagtatrabaho na hindi tinuturi ang trabaho bilang trabaho lang, hindi ito trabaho sa kanila, pero ito isang parang malaking lakbay, magandang lakbay para sa kanila. 많은 사람들이 아이고 파스타들 불쌍해 죽겠다. Madami mga tao nagsasabing, kaawa-awang mga 저 사람 pastor. 얼마나 힘들까. Gaano kaya kahirap yung ganyang buhay? 자기들이 볼 때는 아무것도 없이 살면 불안할 텐데 저거 살 수 있나? Akala nila na kung mabubuhay sila na walang-wala, eh, paano pa sila mabubuhay? 근데 그 반대예요. Pero baliktad po kasi yun. 그냥 돈 때문에 매여가 사는 직업인들이 사실은 더 불쌍하다는 거죠. Pero kung tutuusin, mas kawawa ang mga tao na nabubuhay bilang isang magtatrabaho, isang worker lang na umaayon sa kita ng pera. 돈의 종이 돼가 사는 사람보다는 Kaysa sa isang tao na slave to money, 돈에 자유한 사람이 더 행복한 거예요. mas masaya ang buhay na merong freedom from money. 있어도 되고 없어도 되지만 있으면 좋고 Kung meron man, pwede na. Kung wala, pwede rin. 없으면 기도하고 Kung wala, manalangin. 있으면 복음을 위해 쓰고 Kung meron, para sa Ebanghelyo. 없으면 하나님께 구하고. Kung wala, manghingi sa Diyos. 아침에 라왁에서 연락 왔는데 Kaya umagay nakatanggap po ako ng tawag mula sa Lawag. 아 목사님 뭐 갑자기 50만 페소 돈이 생겼다. Pastor, bigla po kami nagkaroon ng 500,000 pesos. 베트남에 있는 선교사가 보내줬다. Pinadala daw ng pastor o misyonero mula sa Vietnam. 야, 그 선교사님 참 귀한 분이다. Sabi ko, napakahalaga naman ng misyonero. 자기 na yun. 교회도 돈 쓸 일 있을 텐데. Sigurado naman na meron din siyang pera na kailangan gastusan sa church niya. 라왁에 건축한다고 자기 친구 둘이 친구예요. Eh, dahil merong construction daw sa Lawag. Magkaibigan kasi yung dalawang pastor na yon. 아, 내가 좀 도와야겠다. Kailangan kong tumulong. 50만 페소면 큰 돈이잖아. Kung 500,000 pesos, di ba napakalaking halaga nun? 그 돈을 보냈다는. Yun daw ang pinadala sa kanya. 그게 미션달이다. Yun ang misyonero. 돈 있다고 돈의 dahil, 종이 되는 게 아니고 dahil may pera, hindi nagiging alipin ng pera.
돈에 메인 사람은요, 돈 쓰는 그릇이 너무 작아가지고 Yung mga tao na natatali ng pera, laging konti lang ang sisidlan nila para sa pera. 복음을 위해 돈 쓸 줄 몰라요. Hindi sila marunong gumastos para sa ebanghelyo. 딱 그 그릇이 너무 돈 그릇이 너무 작아요. Dahil sobrang konti lang itong sisidlan ng pera nila. 내가 가진 돈 그릇이 요만한 그릇이면 여기 돈 아무리 채워봐야 얼마 되겠어요. Kung ganito lang ang sisidlan ng pera na hawak mo, gaano pa kaya ang pwede mong malagay sa ganito, di ba? 돈 그릇이 커야 거기 부어지는 돈도 커진다는 거예요. Kailangan malaki rin ang sisidlan ng pera mo upang malaki rin ang malalagay doon sa loob. 복음을 위해 돈 쓸 줄 모르고 희생할 줄 모르고 복음을 위해 섬길 줄 모르면 Kung hindi marunong magsakripisyo para sa ebanghelyo, gumastos para sa ebanghelyo, magbigay para sa ebanghelyo, 아무리 내가 나를 위해 행복하게 하려고 내가 애쓰며 살아도 행복이 안 느껴지는 거예요. kahit gaano man ako magsikap mabuhay para sa kaligayahan ko, hindi ko mararamdaman ang ligaya. 복을 위해 사는 삶은 Ang buhay na nabubuhay para sa ebanghelyo, 우리를 알지 못하는 방법으로 부여하게 하는 힘이 있어요. sa mga paraan na hindi natin natutuklasan, ay meron siyang lakas o kapangyarihan na kayang magpalago ng ating buhay. 고린도후서 한번 찾아보겠습니다. Tayo sa 2 Corinthians 9장 chapter 9, 8절에 보면은 verse 8. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하사 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하려 하심이니라. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. 이 말이 하나님이 모든 걸 다 채워주는 걸 표현하는 말이에요. Itong bersikulo na ito, ang bersikulong nagtatalastas kung paano ba pupunuin ng Diyos, pasasaganahin ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. 15절 Verse 15. 말할 수 없는 그의 은사를 인하여 하나님께 감사하노라. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masabi. 이렇게 간증한다는 거지. Ganito ang patutuo 하나님이 masasabi. 말할 수 없는 은사를 부어주신다. Ang Diyos ay magbibigay sa atin ng mga kanyang sagana na hindi natin masabi. 복음 안에 살면은 Kung tayo ay mabubuhay sa loob ng Ebanghelyo, 이렇게 신기한 일들이 여기서 생기고 저기서 생긴다. ganitong mga kahangahangang mga pangyayari ay nangyayari dito, nangyayari roon. 뭐가 지혜로운 삶이죠? Ano po ang wais na buhay? 하나님의 사업을 하세요. Kayo po ay gumawa ng business ng Diyos. 아멘. Amen? 하나님의 사업을 하면은 Do God's business. And if you do, 그 뚜보가 하나님에게서 나온다는 거. ang tubo para dito ay magmumula sa Diyos. 그래서 우리는 할 수 있는 한 Hanggang sa ating kakayanan, 가츠 비즈니스를 해야 돼. we should do God's business. 가츠 비즈니스가 제일 재미있어. God's business is the most fun business. 그 우리가 뭐 간타타를 한다든지 뭐 마인드 교육을 한다든지 그거보다도 더 재미있고 행복한 일이 없어요. Magkantata man tayo, mag-mind education man tayo, wala pong mas masaya pa kaysa 항상 dito. 여러분들이 그 일에 자신을 연결시켜 가지고 그 일에 함께 하세요. Lagi niyo pong i-connect ang sarili ninyo para sa mga gawain nito at ganun niyo ibigay ninyo ang sarili ninyo. 나도 한 부분 함께 하고 쓰임 받고 싶다. Ako rin kahit sa isang parte na ito, gusto na ako'y magamit ng Diyos. Gusto kong makisabay. 내 자신만을 위한 사업이 아니라 하나님의 사업을 하고 싶다. Ang hindi sa business na para sa sarili ko, pero gusto ko rin ng business na para sa Diyos. 오늘은 Ngayong araw, 우리 비즈니스맨이 됩시다. lahat tayo ay maging mga businessman. 아멘. Amen? 저도 옛날에는 비즈니스라는 말을 별로 안 좋아했어. Dati hindi ko po talaga gusto yung salitang business. 아니 내가 뭐 성교사인데 무슨 비즈니스야. Ako, pastor ako, anong business? 그런데 Pero, 비즈니스를 제일 처음 언급하신 분이 예수님이야. pinakaunang nagbanggit ng business ay si Jesus pala. 예수님이 제일 먼저 내가 아버지의 사업을 한다 이거다. Ibig sabihin, si Jesus unang nagbanggit at sinabi niya, I'm doing my Father's business. 예수님은 처음부터 하나님의 사업을 해서 Sa simula pa lang si Jesus, ginagawa niya ng business ng Diyos.
끝까지 하나님의 사업만 하셨다. At hanggang sa huli, ginawa niya lamang ang Father's business. 그리고 죄를 다 씻어서 Ganon nilinis niya ang lahat ng kasalanan. 하나님의 비즈니스의 클라이막스는 At ang pinaka-climax ng business ng Diyos 십자가에서 자신을 불태워 드리는 거예요. ay ang pagbuhos ng kanyang sarili sa krus. 비즈니스 하려면 투자를 해야 돼. Kung kailangan nyo mag-business, kailangan nyo mag-invest. 예수님은 자기 생명을 투자를 하셨어. Si Jesus, ininvest niya ang buhay niya. 생명을 아끼지 않고 Hindi man lang tinipid ang sariling buhay. 십자가에 자기 자신을 드렸어요. Binigay niya ang sarili niya sa krus. 무슨 뚜보를 생각하고 드렸겠어요? Baka anong tubo ang nasa isip niya sa paggawa nito? 그게 바로 여러분입니다. Kayo. 내가 이렇게 죽으면 Kung mamatay ako ng ganito, 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽으면 kung ako ay mamatay mula sa pagkabagsak mula sa langit, 많은 열매가 일어날 것이다. sa morning dew na ito, maraming mga bunga ang lalabas. 내가 나를 투자해서 이렇게 십자가에 내가 죽으면 Kung ako ay mag-invest ng sarili ko dito sa krus na ito, 많은 사람들이 구원을 받아 하나님의 자녀가 될 것이다. maraming mga tao ay makakatanggap ng kaligtasan at magiging anak ng Diyos. 예수님의 생각한 뚜보는 돈이 아니었습니다. Ang tubo na nasa isip ni Jesus ay hindi pera, 여러분의 영혼이었습니다. kaluluwa ninyo. 아멘. 만약에 예수님이 안 죽었다면 Kung hindi namatay si Jesus, 여러분 지금 뭐 하겠어요? ano kaya ang ginagawa ninyo ngayon? 전부 돈에 미쳐가지고 돈 하다가 돌아버린. Lahat kayo baliw na sa pera at mababaliw na lang kayo sa huli. 여러분도 옛날에 다 돈의 종 아니었어요? Dati, di ba? Kayo ay mga alipin ng pera. 저 옛날에 돈의 종이었어. Ako rin po dati ay alipin ng pera. 그런데 구원을 받고 나니까 Pero nung nakatanggap ng kaligtasan, 그렇게 살고 싶지 않았어요. hindi ko na ninais mabuhay ng ganun. 옛날에 내 직장에서 근무할 때 Dati nung nagtatrabaho po 구원 받기 ako, 전에는 bago po ako makatanggap ng kaligtasan, 이게 내 평생 직장이다. 그런 생각이에요. naisip ko, ito ang lifetime job ko. 딱 구원 받고 나니까 Nung nakatanggap ako ng kaligtasan, 이렇게 산다고 누가 나를 알아주나? mabuhay ako ng ganito, may kikilala ba sa akin? 이렇게 산다고 하나나라 가서도 상 받나? Kung mabuhay ako ng ganito, ay makakatanggap ba ako ng gantimpala sa langit? 인생 딱 한 번 살다가 죽는데 Ang buhay, isa lang ang buhay mo. 진짜 보람된 일 없나? Wala ba talagang magandang bagay na pwede kong gawin? 그걸 저는 찾는 마음이 있어. Meron po akong pusong naghahanap ng ganitong mga 어느 bagay. 날 딱 예수님 만나가지고 Isang araw nakilala ko bigla si Jesus. 죄수함 받고 나니까 Nung nakatanggap akong kapatawaran ng kasalanan, 이야 바로 이거다. ito pala yun. 우리 한국말로 신받다 하는 말이 있어요. Sa Korean, merong salitang shimbata. 그게 뭐냐면 Ano ibig sabihin? 진생을 산에서 진생을 찾았다. Ibig sabihin, nakahanap ako ng ginseng sa bundok. 우리 여기 식으로 말하자면 유레카 그런 유레카 Ang mas bagay na expression siguro na alam ninyo, Eureka! 그 답을 찾았다 이거야. Ibig sabihin, nahanap ko na ang sagot. 내가 그 답을 찾았어요. Nahanap ko po ang sagot na iyon. 그래 맞아 하나님의 사업을 하는 게 내가 제일 잘하는 거야. Tama, ang paggawa ko ng business ng Diyos ang pinakadakilang bagay na pwede kong gawin. 그때 제가 제 직장 그만두고 Kaya ako po ay tumigil na sa trabaho ko. 여기 와 살고 있잖아요. Ngayon, nabubuhay na po ako dito. 그때만큼 돈이 들어오진 않아도 Kahit di man lang ganun kalaking perang natatanggap ko tulad ng 기쁨은 trabaho ko dati, 수백 배 더 많이 들어와. yung ligaya naman na natatanggap ko ay daan-daang beses na higit pa kaysa noon. 예수님은 무슨 기쁨으로 자신을 드린지 알아요? Si Jesus, alam niyo po ba kung ano ang ligaya na hinayos niyang matanggap sa pagbigay niya ng kanyang sarili? 내가 이렇게 죽으면 Kung ako'y mamatay ng ganito, 나는 한 명 죽는데 isang taong ako ang mamamatay, 수만 명 일어날 거야. pero libo-libo ang tatayo. 예수님 자신을 하늘의 미랄에 비유해서 Binigay ni Jesus ang kanyang sarili. Tinuri niya ang kanyang sarili 그래 bilang 내가 morning 살려고 dew. 하면은 다른 사람은 다 지옥 가잖아. Kung ako ay hindi mamatay, lahat ng mga tao mapupunta sa impyerno. 내가 죽자. Ako na lang ang mamamatay. 내가 죽으면 Kung ako ang mamatay, 이 사람들 다 구원 받잖아. lahat ng mga tao na to maliligtas. 그 예수님이 죽으니까 Nung namatay si Jesus. 저 아르헨티나에서도 구원 받아가 저 친구 이어왔잖아요. Tignan ninyo, sa Argentina may naligtas, nakarating pa dito. 아멘. Amen? 예수님이 죽으니까 Nang namatay si Jesus,
몽골에서도 이어왔잖아. Kahit sa Mongolia, may nakarating dito. 그래요, 안 그래요? Tama ba o hindi? 예수님 죽으니까 Nang namatay si Jesus, 카자흐스탄 처녀가 이어올 줄 누가 알았어? sinong nakaakala na isang dalaga mula sa Kazakhstan ay makakarating dito? 예수님 죽으니까 이루어지는 일이야. Nangyari o posible lang dahil namatay si Jesus. 예수님이 죽으니까 Nang namatay si Jesus, 페루 노처녀도 이어오잖아. ang isang matandang dalaga mula sa Peru nakarating hanggang dito. 그래, 안 그래? Tama ba o hindi? 예수님이 죽으니까 Dahil namatay si Jesus. 저 벤자민도 이어오잖아. 벤자민. Si Benjamin nga rin nakarating, di ba? 따바초이. Si Tabachoy. 그죠? 예수님 죽으니까 놀라워요, 안 놀라워요? Kahanga-hanga ba ang mga nangyayari dahil sa pagkamatay ni Jesus o hindi? 이게 투자예요. 이게 투자. Ito ang investment. 이게 비즈니스야. Ito ang business. 여러분, 제일 좋은 비즈니스는 God's business, Ang pinakamagandang business, God's business. Father's business. Father's business. 이거 하고 살면 여러분들은 반드시 성공합니다. Kung mabubuhay po kayo para dito, sigurado kayong magtatagumpay. 그래서 여러분들 자 실버부터 해가 God's business를 하라니까. Kaya mula sa simula ay magsimula kayo sa God's business. 실버 미인대도 하고 뭐 많이 하대. Sa 실버 미인대. sa mga mula sa Silver Beauty Contest o kaya anuman para sa God's business. 죽기 전에 저거라도 해야지. 'Di ba? Kahit bago kayo mamatay, kailangan niyo mamulaklak pa. 그래가지고 이제 실버들 모아가지고 우리 또 미인대 또 하자. Kaya ituipon natin ulit yung mga silver natin, gumawa ulit tayo ng beauty contest. 여러분 뭐 하면 안 돼. Hindi lang kayo. 밖에 미인을 데리고 와야지. Kahit yung mga magaganda sa labas, dalhin ninyo dito. 아멘. Amen? 그래 실버도 하고 Silver man, 맨저 펠로십도 하고 men's fellowship man. 그래가지고 자꾸 같이 비즈니스 하세요. Tuloy-tuloy po na ninyong gawin ang God's 우리 business. 맨저 달달란이 있고 맨저 달달란 Meron tayong men's daldalan, 또 우리 우먼저 펠로십도 있고 meron tayong women's fellowship, 유th 미팅도 있고 meron din tayong youth meeting. 그거 다 뭐하라고 돼? 하나님 사업하라고 있는 거예요. O bakit ba lahat na yun ay pagkahiwa-hiwalay meron tinatakda para gawin ninyo lahat ang God's business? 예수님이 처음에 그 사업을 시작하셨어. Si Jesus ang unang nagsimula ng business na ito. 그 사업은 망하지 않는다. At itong business na ito ay isang business na hindi bibigo. 100% 성공하셨고 Ito ay 100% successful. 지금 예수님 사업이 지금 번창에 일어나가 세상에 수많은 사람이 구원받았어. Nakita ninyo kung paano itong business ni Jesus, business ng Diyos, ay nagtagumpay. Napaka hindi mabilang na mga tao ay nakatayo at nagpakita mismo ng bunga ng business na ito. 야, 이렇게 멋있는 비즈니스 어디 있어요 이 세상에? 이거보다 더 좋은 비즈니스 있어요? Sa buong mundo na ito, saan pa kayo makakaharap na mas magandang business? Meron ba? 여러분들은 무슨 삶을 살다가 인생 마치고 싶습니까? Anong buhay po ba ang nais ninyong buhayin bago matapos ang oras ninyo dito? 그 답을 한번 해보세요. Subukan niyo pong sagutin. 그 답만 여러분들이 찾으면 되는 거예요. Yung sagot na iyon ay hanapin lang ninyo. 저는 오늘 그 답을 찾았어요. Ngayong araw, nahanap ko po ang sagot sa tanong na ito. 내가 아버지의 사업을 해야 될 줄을 모르셨나이까? Didn't you know that I have to do my father's business? 그게 바로 우리의 답입니다. Yun po ang sagot natin. 여러분들이 부모님 뭐라 하더라도 당당하게 이야기하세요. Kung pagsabihan man kayo ng magulang ninyo, sabihin ninyo may malakas na loob. 내가 하나님의 사업을 위해 살아야 되는 걸 모르셨습니까? Didn't you know that I have to live for my father's business? 아멘. Amen? 그렇게 말하면서 여러분들이 흔들리지 말고 하나님의 사업만 하세요. Habang sinasabi ang mga salita na ito, wag po kayong maalog, wag po kayong magduda, gawin nyo lamang ang father's business. 그러면 망하지 않습니다. Kung ganun, hindi po kayo mabibigo, babagsak. 돈 좀 있다고 막 식당 하나 차리다가 망하는 것보다는 복음 사업하는 게 훨씬 더 안전해. Dahil may konting pera ako, magkapatayo ako ng restaurant at sa huli mababagsak din kaysa sa ganon ay gawin ninyo ang father's business. 아멘. Amen? 자, 오늘 예수님이 한 이 말 여러분들이 여러분의 입에 말로 만들어야 돼.
Itong salita na binitaw ni Jesus sa kanyang bibig ay ngayon dapat bibig ninyo ang nagbibitaw ng salita. 누가 nito. 여러분들에게 인생의 정체성에 대해서 물을 때 Sa oras na may mga tatanong sa inyo ng identity, direksyon ng buhay ninyo, 예수님이 한 이 말을 여러분들이 입에 딱 내뱉으면 되는 거예요. itong salita na binitaw ng bibig ni Jesus, bitawin nyo rin gamit ng bibig ninyo. 어찌하여 나에게 다른 걸 찾으십니까? Ba't ka pa naghahanap ng ibang bagay sa akin? 내가 아버지 사업을 해야 될 줄 몰랐습니까? Hindi nyo po ba nalalaman na kailangan kong gawin ang Father's business? 그렇게 말하는 여러분 되십시오. Dapat kayo'y maging magkakapatiran na nagsasabi ng ganito. 너 왜 내게 그렇게 말해? Ba't ganyan yung sinasabi mo sa akin? 내가 하나님의 사업해야 되는 줄 몰랐어? Hindi mo ba alam na I have to do my Father's business? 내가 할 사업은 이 사업밖에 없어. Ang business lang na kailangan kong gawin ay ito. 그렇게 말하는 여러분 되십시오. Nawa kayo po ay maging makakapatiran na nagbabanggit ng ganitong bagay. 우리의 사업은 하나님의 사업. Our business is our Father's business. 아멘. Amen? 자, 마지막으로 사도행전 20장. For the last time, Acts chapter 20 tayo. 사도행전 20장 24절. Acts 20:24. 다 같이 읽어봅시다. 이거는 다 같이 읽도록 하겠습니다. Kailangan po natin basahin ito na sabay-sabay. Acts 20:24. Ready, 시작. go. Datapot hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. 자, 여러분이 예수님께 받은 사명이 뭐예요? Ano po ba itong calling na natanggap ninyo mula kay Jesus? 그의 아버지의 사업이라는. Ito ang Father's business. 아멘. Amen? 여러분들의 달려갈 길이 뭐예요? Ano ang daan na kailangan ninyong lakbayin? 아버지의 사업이라. Ang Father's business. 여러분 인생을 어디다가 바쳐야 돼요? Saan nyo ba dapat ibigay ang buhay ninyo? 아버지의 사업에. To our Father's business. 그러면 성공이라. Kung ganon, tagumpay. 여러분 인생을 바쳐도 아깝지 않은 게 뭐예요? Ano ba ang isang bagay na kahit ipusta, ibigay ko ang buong buhay ko, ay hindi ako masasayangan? 아버지의 사업이라. Our Father's business. 그러면 인생 뭐 가장 멋지게 사는 거예요. Kung ganon, yun po ang pinakadakilang buhay na pwedeng buhayin. 어떤 드라마나 영화의 주인공보다 여러분이 가장 위대한 삶을 사는 거예요. Kaysa sa ibang drama o mga movie na mga bida roon, mas madakila pa ang buhay na bubuhayin ninyo. 우리에게 주신 그 마지막 사명, Yung huling calling na binigay sa atin. 그게 바로 아버지의 사업인데 그게 바로 복음 전파라. Walang iba kundi ang Father's business. Pero ano ba ang business na ito? Pagpapangaral ng Ebanghelyo. 아멘. Amen? 진짜 마지막으로 이제 한 번 더 마지막. Isa pa, may huli pa. Isa. 자꾸 마지막 하니까 또 속이네 그런 생각할까 봐. 이번엔 진짜 마지막. Isa pa ako ng isa pa. Ay parang akala nyo niloloko ko na kayo. 자, 마가복음 16장. Punta tayo sa Mark 16. 마가복음 16장 15절. Mark 16 verse 15. 자, 다 같이 읽어봅시다. Ito rin po basahin natin sabay-sabay. Ready, go. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. 다 같이 큰 소리로 한 번 더. Malakas na boses, isa pa. Ready, go. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. 이게 하나님의 사업의 모토라, 모토. Ito po yung motto ng business ng Diyos. 아멘. Amen? 자, 한 번 더 마지막으로. So, isa pa. Finally, ready, go. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. 예. 이러면 이제 여러분들은 사업의 방향을 잡았죠. Ngayon ay meron na pong direksyon ng business ninyo. Tama po? 예. 감사합니다. 기도하겠습니다. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. 하나님 아버지 감사합니다. Amang Diyos, maraming salamat po.
세상에 수억의 사람들이 왔다 갔다 하지만 Sa mundo na ito, bilyong-bilyong mga tao ang nabubuhay at namamatay. 대부분 사람들이 방향을 모르고 Pero maraming mga tao na hindi alam ang direksyon ng buhay nila. 어떻게 살아야 할지 몰라서 Hindi rin 멸망으로 가고 있습니다. Hindi rin nila nalalaman kung paano ba sila mabuhay at gano'n napupunta sa kapahamakan. 그러나 이 세상에 태어나서 유일하게 그 삶의 방향을 아신 분이 바로 예수님입니다. Pero sa mga pinanganak sa mundo na ito, ang kaisa-isang nakakaalam lamang ng direksyon o calling ng kanyang buhay ay si Jesucristo. 그분은 바로 아버지의 사업을 하는 것이 그의 인생의 방향임을 알았습니다. At para sa kanya, nalalaman niyang malinaw na ang buhay niya ay dapat para sa business ng kanyang ama. 그리고 그 사업에 자기의 전 인생을 들였습니다. At para sa business na ito, binigay niya ang buong buhay niya. 그리고 그 일로 인하여 수억의 사람들을 얻었습니다. At dahil sa gawa na ito, bilyong-bilyong mga tao rin ang kanyang nakita. 우리는 그 중에 한 사람입니다. At kami ay isa mula sa bilyon-bilyon na iyon. 우리는 예수님의 투자심으로 얻어진 뚜보입니다. Kami po ay mga tubo na natanggap ng investment ni Jesus. 이제 우리도 똑같은 방식으로 우리 자신을 투자해야 할 줄 믿습니다. Nananampalataya po kami na kami ngayon ay kailangan din mag-invest ng aming sarili para sa parehas na business na ito. 그래서 바울이 자기의 생명을 아끼지 않겠다고 했습니다. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na hindi niya pa iingatan ang kanyang buhay. 이제 우리는 압니다. Nalalaman na po namin ngayon 하나님이 우리를 향한 뜻이 무엇인지. na kung ano ba ang kalooban ninyo sa amin. 만민에게 이 복음을 전파하라. Ipangaral ito sa buong kalupaan. 우리에게 분명한 방향을 주신 주님께 감사드립니다. Papasalamat po kami sa Panginoon na nagbigay ng malinaw na direksyon na ito. 이 자리에 있는 모든 형제자매들이 여기에 올인하게 되기를 바랍니다. Nawa ang bawat isang kapatiran na naririto ay mag-all-in para sa bagay na ito. 그게 바로 가장 성공하는 인생인 줄 믿습니다. Nananampalataya po kami, yun po ang pinakamatagumpay na buhay. 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Papasalamat po kami sa Panginoon at nanalangin sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.